Ang mag-aaral na babae sa harapan ay nagising lang at biglang nakarinig ng tunog mula sa katabing laboratorio. Naakit siya ng tunog na iyon kaya pumunta si Hyunjo sa laboratorio ng guro, ngunit wala siyang nakita. Nang aalis na si Hyunjo, may narinig siyang tunog mula sa sulok na bakal na kahon. Parang may kung ano sa loob. Pagkatapos, inangat ni Hyunjo ang bakal na kahon at nakita ang isang pulang mata na daga. Hindi siya natakot, bagkus ay nagustuhan niya ito. Hindi alintana ang panganib na nasa harap niya. Ipinasok niya ang kanyang daliri upang paglaruan ang daga. Ngunit ang hayop ay hindi maamo. Kinagat nito ang kanyang daliri at bumulwak ang dugo. Pagkatapos tikman ang dugo, naging agresibo ang daga at kinakalmot ang salamin na ikinatakot ni Hyunjo. Sa oras na ito, bumalik si Guro Lee Byung-chan sa laboratorio, kaya mabilis na umalis si Hyunjo. Pagkatapos, napansin ng guro ang bakas ng dugo sa sahig. Paglabas ni Hyunjo sa pinto, bigla siyang hinila pabalik sa loob. Kinabukasan, pagkatapos mag-roll call ng homeroom teacher, napansin niyang absent si Hyunjo, kaya tinanong niya ang ibang mga estudyante. Sinabi ni Oh Jeon-young na nakita niya itong pumasok sa laboratorio ng guro sa biology kahapon at hindi na niya nakita si Hyunjo pagkatapos noon. Mabilis na pumunta ang homeroom teacher kay Lee Byung-chan para tanungin kung nakita niya si Hyunjo. Ngunit sa oras na ito, nasa loob ng laboratorio. Nabasag ang isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Guro Park Sun-hwa. Pagkatapos, nagsinungaling si Lee Byung-chan at sinabing hindi niya nakita si Hyunjo at sinabing nagkakagulo lang ang mga puting daga sa laboratorio. Sa oras na ito, si Hyunjo na nakagat ng daga ay unti-unting kinakain ng virus. Bumalik ang guro sa silid at ininjeksyonan siya ng antivirus, ngunit pinabagal lang ng swero ang bilis ng impeksyon at hindi nito pinatay ang virus. Habang nagtuturo si Lee Byung-chan, nagsimula nang mag-mutate ang babaeng estudyanteng nakakulong sa laboratorio. Malinaw na hindi na kayang pigilan ng swero ang virus sa kanyang katawan. Pagkatapos, nagwala si Hyunjo at mabilis na nakawala sa tali. Samantala, nagtuturo ang homeroom teacher sa lahat nang biglang nakita niya si Hyunjo na tumatakbo pabalik sa silid-aralan. Tinanong ng homeroom teacher kung anong nangyari sa kanya. Sinabi ni Hyunjo na ikinulong siya ng guro sa biology sa laboratorio at ininjeksyonan siya ng isang kakaibang gamot. Binuhat siya ng mga senior student papunta sa infirmary. Sinukat ng nurse ang temperatura ng katawan ni Hyunjo, ngunit 29.1 degrees Celsius lang ito. Natakot ang lahat na baka nilalamig siya, kaya tinakpan siya ng kumot. Ngunit hindi tumigil si Hyunjo sa pag-ikot sa kama at sinabing napakainit ng kanyang buong katawan. Malupit siyang nagsabi na papatayin niya ang lahat sa paaralan. Habang siya ay nagpapagulong-gulong, hindi sinasadyang nasugatan ang kamay ni Onjo. Nakita ng doktor na hindi maganda ang sitwasyon, kaya mabilis niyang ininjeksyonan siya ng pampakalma. Agad ding tumawag si Guro Park Sun-hwa ng emergency services. Sa kabilang banda, nang malaman ni Cheong-san na nasugatan si Onjo, mabilis siyang tumakbo sa infirmary. Ngunit pagdating niya, wala siyang nakita. Ang nakita lang niya ay isang magulong kama at isang hiringgilya na nakakalat sa sahig. Sa oras na ito, si Hyunjo ay nasa loob na ng ambulansya. Sinabi ng homeroom teacher sa kanilang dalawa na huwag sabihin sa kahit sino ang tungkol dito at pinabalik sila sa kanilang silid-aralan. Kasabay nito, pagkatapos magturo ni Guro Lee Byung-chan, bumalik siya sa laboratorio at natuklasan na nawawala ang nakatali na babaeng estudyante. Agad na nataranta ang guro sa biology. Nang aalis na siya upang hanapin si Hyunjo, dumating ang homeroom teacher at ang AS teacher at hinarangan siya na humihingi ng paliwanag, kaya't dinala siya sa opisina ng principal. Agad na sinabi ng guro sa biology sa principal na ang babaeng estudyante ay naimpeksyon ng virus at hindi dapat dalhin sa ospital at dapat i-quarantine kaagad. Kung kumalat ang virus sa labas, magiging malala ang mga kahinatnan. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng principal. Inisip niya na natatakot si Lee Byung-chan sa chismis at gulo sa paaralan. Ilang araw na lang at magaganap na ang school selection competition, kaya ayaw ng principal na palakihin ang issue. Ngunit tinawagan na ni Park Sun-hwa ang pulis. Dumating ang pulis at inaresto ang guro sa biology. Ngunit hindi nila alam kung gaano katakot ang virus na pinag-aaralan ng guro sa biology. Sa kabilang banda, nagsimula ng kumalat ang zombie virus sa paaralan. Biglang nakaramdam ng matinding sakit ang doktor na kakabalik lang. Pagkatapos, inangat niya ang kanyang manggas at nakita ang isang kagat sa kanyang braso dahil nakagat siya ni Hyunjo nang ininjeksyonan niya ito. Sa oras na ito, biglang dumugo ang kanyang ilong at namula ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nanginginig ang kanyang buong katawan. Agad na makikita na ito ay isang palatandaan ng mutation. Nagkataon na may dalawang estudyanteng dumaan sa infirmary at nakita nila ang doktor na nanginginig sa loob. Sa oras na ito, kontrolado na ng virus ang doktor. Narinig niya ang ingay kaya lumingon siya at sumugod patungo sa pinto. Hindi na malaya ng dalawang estudyante ang panganib. Sa halip ay kinuhanan nila ng video ang doktor habang pinagtatawanan ito na parang bulldozer. Ngunit sa sumunod na segundo, mabilis na tumayo ang doktor at kinagat ang estudyante. Akala ng isa pang estudyante na nagbibiro lang sila na ang kaibigan niya ay nagpapanggap lang. Hanggang sa makita niya na kinagat ng doktor ang isang piraso ng laman sa mukha nito, doon lang niya nalaman na hindi ito pag-arte. Mabilis siyang lumapit at hinila sila. Pagkatapos, sumugod ang doktor sa isa pang estudyante. Ang estudyanteng nakagat ay bumagsak sa sahig at wala pang 0 segundo, lumitaw ang mga ugat sa kanyang mukha. Pagkatapos, tumayo siya at sumugod sa silid-aralan, itinulak ang isang estudyante at patuloy na kinagat ito. Sa ganitong paraan, tuluyang kumalat ang zombie plague sa paaralan. Sa kabilang banda, malungkot si Onjo dahil nabigo siyang umamin sa kanyang crush. Hindi niya alam na kumalat na ang zombie virus sa paaralan. Ngunit ang kanyang matalik na
na kaibigan ay patuloy na nagtatanong, kaya't nahuli niya si Cheong-san na dumadaan at sinabihan itong aliwin si Onjo. Dahil sa sunod-sunod na tanong ni Cheong-san, sinabi ni Onjo sa kanya ang tungkol sa pagkabigo niyang umamin sa kanyang crush. Ngunit nagbago ang ekspresyon ni Cheong-san. Pagkatapos, humingi ng tulong si Onjo sa kanya, ngunit sinabi ni Cheong-san na hindi sila magkaibigan ng kanyang crush, kaya hindi siya makakatulong sa kanya. Hindi naniwala si Onjo at sinabing hindi siya itinuturing na kaibigan ni Cheong-san at galit na lumabas. Ngunit si Onjo, dahil hindi niya alam na matagal na siyang lihim na minamahal ni Cheong-san. Sa oras na ito, isang malaking grupo ng mga estudyante ang tumatakbo papunta sa cafeteria na ikinagulat niya. Sa loob lang ng ilang segundo, naipit ang pinto ng cafeteria at hindi na ito maigalaw. Ang mga taong naipit sa labas ng pinto ay takot na takot at patuloy na binabangga ang salamin. Anong nangyari at takot na takot sila? Sa oras na ito, natumba rin siya dahil sa dami ng tao. Nagkagulo ang cafeteria. Ngunit sa oras na ito, may isang estudyanteng nakakita sa kung sino ay sumugod at kinagat ito. Nakakatakot ang eksenang ito. Sa oras na ito, tinitigan niya si Onjo sa sahig at agad na sumugod para kagatin siya. Natakot si Onjo at sa sandaling kinakagat na siya ng zombie, si Cheong-san ay sumugod at hinila ang zombie. Nakataka si Onjo. Sa oras na ito, ang cafeteria ay parang impyerno sa lupa. Bawat segundo, may mga estudyanteng nagmutate. Sa gitna ng kaguluhan, umakyat si Cheong-san at Onjo palabas ng bintana. Sa kabilang banda, may ilang estudyanteng nagbibiruan na hindi alam na kumakalat na ang zombie plague. Ang mga estudyanteng ito ay napakabastos na ikinagalit ng matabang batang ito. Ngunit sa sumunod na segundo, nawala ang ngiti sa mukha ng lahat. Natakot silang tumakbo, ngunit ang malas na matabang batang ito ay may traffic cone sa kanyang paa, kaya hindi siya makatakbo. Kaya't wala siyang magawa kundi maging desert ng zombie. Hindi pa nagtatagal. Ang namutate na matabang bata ay naglakad-lakad sa floor ng silid-aralan at nagkataong nakasalubong ang isang guro. Ang matabang bata ay sumugod na parang mabangis na hayop. Sa tamang oras na nakita ng homeroom teacher ang eksenang ito, agad siyang pumunta upang pigilan ito. Ang duguan na mukha ay nagpatakot kay Park Sun-hwa. Ngunit hindi ganoon kadaling mamatay ang homeroom teacher dahil mayroon siyang kalahati ng halo ng bida. Kasabay nito, halos hindi nakatakas sina Onjo at Cheong-san. Ngunit hindi rin maganda ang sitwasyon sa labas. Sa oras na ito, hindi alam ni Cheong-san kung saan dadalhin si Onjo para magtago. Sa sandaling iyon, isang truck ang nawala ng kontrol at sumugod. Agad na hinila ni Cheong-san si Onjo at umakyat sila sa truck at gamitin ang kanyang katawan upang umakyat sa silid-aralan. Nakarating ang dalawa sa silid-aralan at naghandang bumaba sa hagdan, ngunit hindi inaasahan, isang grupo ng mga zombie ang sumugod sa kanila. Wala silang magawa kundi tumakbo pa itaas. Ngunit sa koridor, isang zombie ang sumugod kay Onjo. Buti na lang at mabilis siyang nahila ni Cheong-san. Ngunit si Cheong-san ay naipit sa ilalim ng zombie at hindi makagalaw. Sa kritikal na sandali, agad na kinuha ni Onjo ang fire extinguisher at ibinomba ito sa zombie. Sa ganitong paraan, nakatakas si Cheong-san. Sa oras na ito, nabalot ng usok ang koridor. Sinamantala ng dalawa ang pagkakataon upang tumakbo. Sa wakas, nakapasok sila sa isang silid-aralan at may ilang nakaligtas pa sa loob. Isa sa kanila ang matalik na kaibigan ni Onjo. Nang magkita ang dalawa, nagyakapan sila. Habang pinagmamasdan nila ang sitwasyon sa labas, biglang may kamay na umabot sa bintana. Si Lee So-heok pala ito na umakyat gamit ang hagdan at si Choi Nam-ra ay nasa likuran niya. Sa oras na ito, nagtipon na ang mga pangunahing karakter. Nakahiga rin sa sahig si Lee So-heok na humihingal. Nabawasan ang matinding tensyon ng lahat. Ang biglaang panganib na ito ay isang bangungot para sa kanila. Ngunit ang virus ay hindi lang kumalat sa paaralan. Ang babaeng estudyante na kinagat ng puting daga kanina ay dinala sa ospital para sa full body check-up. Ngunit ang virus sa kanyang katawan, kasama ang epekto ng nucleus, ay nagsimulang magpakita ng hindi mapigilang panginginig. Ikinagulat ng dalawang doktor ang eksenang ito, ngunit lalo pang lumala ang kalagayan ng babaeng estudyante. Agad na lumitaw ang mga ugat sa kanyang buong mukha. Agad na hinila ng doktor ang babaeng estudyante mula sa makina, ngunit halos mahimatay ang doktor nang makita ang mukha nito. Ngunit sa sumunod na segundo, ang kakaibang kilos ni Hyunjo ay nagpagulo sa lahat. Sa oras na ito, narinig ng mga doktor at pasyente sa labas ng koridor ang nakakabinging sigaw, kaya pumunta sila upang tingnan ang sitwasyon. Nakita lang nila ang isang duguan na doktor na lumabas. Sa ganitong paraan, kumalat ang virus sa ospital. Ngunit ang taong nagdulot ng sakunang ito ay si Lee Byung-chan. Naganap ang insidente isang buwan na ang nakakaraan. Natuklasan ni Lee Byung-chan na sinubukan ng kanyang anak na magpakamatay sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang pulso. Buti na lang at nadala siya agad sa ospital. Ngunit hindi maintindihan ni Lee Byung-chan kung bakit ginawa ito ng kanyang anak, kaya't sinuri niya ang case ng paaralan. Nalaman niya na madalas na binubuli ang kanyang anak sa paaralan. Upang bigyan ng hustisya ang kanyang anak, nagpasya si Lee Byung-chan na mag-report sa pulis. Nagdaos ng pagpupulong ang paaralan, ngunit natatakot ang prinsipal na maging malaki ang issue dahil makakaapekto ito sa reputasyon ng paaralan. Kaya't sinabi lang niya na normal na biruan lang ng mga bata ang nangyari. Nakita niya na tumango ang lahat ng binubuli na estudyante. Pagkatapos, pinagalitan ng prinsipal ang mga bully at sa ganitong paraan, tinakpan ang insidente. Dahil ang ginawa ng prinsipal ay para lang may masabi, nagpasya si Lee Byung-chan na baguhin ang kanyang anak. Una, ikinulong niya ang pusa at ang daga ng magkasama. Hindi niya sinasadyang natuklasan na kapag labis na natatakot ang daga,
Nawawalan ito ng katinuan at walang pag-aalinlangan na inaatake ang pusa. Sa oras na ito, ang katawan nito ay patuloy na gumagawa ng testosterone. Kinuha ni Lee Byung-chan ang hormone mula sa katawan ng daga at itinurok ang likido sa kanyang anak. Plano niyang baguhin ang mahinang personalidad ng kanyang anak, gawing galit ang takot at gawing mas malakas ang kanyang anak. Ngunit hindi inaasahan, kinagat ng kanyang anak na nawala ng katinuan ang kanyang ina. Kaya't wala siyang magawa kundi ikulong ang mag-ina at injeksyonan sila ng pampakalma bawat isa 0 minuto. At dahan-dahang gumawa ng antivirus. Hindi inaasahan, hindi sinasadyang kumalat ang virus na nagdulot ng kaguluhan sa buong paaralan. Maging si Yoon Guinam, na karaniwang matigas ang ulo, ay natakot din halos hindi siya makahanap ng lugar na matataguan. Ngunit hindi nagtagal, may 2 estudyanteng nakisiksik sa loob. Ang babaeng estudyante sa tabi niya ay patuloy na umiiyak sa takot, kaya't agad na tinakpan ni Yoon Guinam ang kanyang bibig. Nakita niya na papalapit na ang mga zombie, kaya't walang awa niyang sinipa ang kaibigan niya palabas. Ang mga zombie sa kusina ay sumugod lahat sa babae. Pagkatapos noon, hindi na narinig ang hikbi ng babae. Sa wakas, gumaan din ang pakiramdam ni Yoon Guinam. Ngunit ang kaibigang lalaki sa tabi niya ay nanginginig sa takot. Kasabay nito, nakakita ang grupo sa silid-aralan ng isang cellphone. Ngunit wala itong password, kaya't hindi sila makatawag ng pulis. Nagkataon na ang may-ari ng cellphone ay nakatayo sa labas at nakatingin sa kanila. Agad na kinuha ni Cheong-san ang cellphone at sinubukang buksan ito gamit ang face recognition. Naging kooperatibo naman ang may-ari, ngunit hindi pa rin ito bumukas. Pagkatapos, agad na lumapit si Onjo at sinabing hindi kailangan ng password para tawagan ang pulis. Agad na natanggap ng istasyon ng pulis ang tawag ni Cheong-san na nag-report ng mga zombie sa Hyosan High School. Umaasa siyang mahuhuli ng pulis ang mga zombie. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Lee Cheong-san. Si Cheong-san at nag-iwan ng contact number. Ngunit ibinaba ng pulis ang tawag, akala ay biro lang ito ng mga bata. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos niyang magsalita, may isa pang nag-report sa Hyosan High School ng mga zombie. Dito pa lang nakuha ang atensyon ng pulis. Agad nilang kinontak ang paaralan. Nakatanggap ang news agency ng sunod-sunod na tawag mula sa ibang tao na nagre-report sa pulis. At si Cheong-san na naipit sa silid-aralan ay hindi rin alam kung pupunta ang pulis upang iligtas sila. Upang mabilis na makalabas sa nakakatakot na lugar na ito, agad na tumawag si Onjo sa fire department. Sinabi niya na ang kanyang ama ay ang pinuno ng fire department at umaasa siyang papupuntahin niya ito sa paaralan. Ngunit sinabi ng kabilang panig na hindi niya kilala ang taong ito. Wala nang magawa si Onjo kundi sabihin na nasusunog ang Hyosan High School at umaasa siyang magpapadala sila ng fire department. Nang matanggap ng fire department ang balita, agad silang umalis. Isa sa kanila ang ama ni Onjo. Sa ganitong paraan, umalis ang fire truck papuntang Hyosan High School. Sa oras na ito, nag-away-away ang mga estudyanteng naipit sa silid-aralan. Halos mag-away sila, buti na lang at pinigilan sila ng lahat. Nang handa na si Han Jeong-soo na magbantay sa pinto, biglang may isang lalaking sumugod papasok na ikinatakot ng lahat. Ang taong ito ay ang kanilang teacher. Agad na lumapit si Han Jeong-soo at tinanong kung nakagat siya. Sabi ng teacher na okay lang siya. At agad na inutusan ang mga estudyante na gamitin ang mga mesa at upuan upang harangan ang pinto. Habang abala ang lahat sa paglipat ng mga gamit, napansin ni Onjo ang kagat sa kamay ng teacher. Ngunit sinubukan ng teacher na patahimikin siya gamit ang kanyang otoridad. Ngunit hindi inaasahan, nagsalita ng malakas si Onjo. Agad na tumigil ang paglipat ng mga mesa at upuan sa silid-aralan. Nagsimula nang maging tensyonado ang atmosfera. Agad na lumapit si Isak at sinabihan ang teacher na umalis sa silid-aralan. Ngunit paano makikinig ang teacher sa mga batang ito? Gusto niyang lapitan at turuan si Onjo tungkol sa paggalang sa guro. Ngunit sa sumunod na segundo, dumugo ang kanyang ilong. Pagkatapos, bumagsak siya sa sahig at nanginginig ang kanyang buong katawan. Ito ang senyales ng mutation. Pagkatapos ng mutation, sumugod ang teacher sa babaeng estudyante. Agad na tumakbo siyang Daisu at itinulak siya sa isang tabi. Ngunit nakagat na ang babae. Nakita ni Cheong-san na malapit nang sumugod ang zombie sa iba, kaya agad niyang kinuha ang upuan at idiniin ito sa pader. Ang babaeng nakagat ay gustong tumakbo palabas ng silid-aralan. Ngunit inakala ni na iyon na kakagatin siya nito, kaya't sinipa niya si Park Mi-jin at natumba ito. Ngunit sa sumunod na segundo, nanginginig ang babae. Matapos magmutit, agad siyang sumugod kay Yang Daisu. Ngunit buti na lang at madali lang siyang binuhat ni Yang Daisu. Sa oras na ito, kontrolado na ang dalawang zombie. Sinamantala ni Lee Soo-hyuk ang pagkakataon upang buksan ang pinto at hayaan ang iba pang mga estudyante na tumakbo palabas habang siya ay nanatili upang pigilan ang mga zombie. Buti na lang at walang bakas ng zombie sa buong koridor. Kaya tumakbo ang lahat sa dulo ng koridor. Ngunit hindi inaasahan, biglang may isang grupo ng mga zombie na tumakbo palapit. Agad na sumugod si Lee Soo-hyuk at sinipa ang isa sa kanila. Pagkatapos, binagsak niya ang isa pa, ngunit dumarami ang mga zombie. Agad din kinuha ni Cheong-san ang isang piraso ng salamin at ibinato sa ulo ng zombie. Agad na kinuha ni Yang Daisu ang pinto upang harangan ang mga ito. Sa pagtutulungan ng lahat, natumba ang isang grupo ng mga zombie. Sinamantala ng mga ito ang pagkakataon na tumakbo sa itaas. Ngunit dahil gumawa sila ng malakas na ingay, napalibutan sila ng mga zombie pagdating nila sa itaas. At ang pinto ng silid-aralan ay nakakandado. Buti na lang at mabilis na naisip ni Onjo na gamitin ang fire hose upang sirain ang kandado. Nakita niya na malapit nang mawala ng lakas ang lahat. Mabuti na lang at naputol ni Onjo ang kandado. Mabilis silang tumakbo papasok. Ngunit
hindi sinasadya, nakita ni Onjo na nahulog ang kanyang cellphone. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang bulsa at napansin na nahulog ang kanyang cellphone sa labas. Kaya't hindi na sila makakontak sa labas. Ngunit mahirap na ang sitwasyon ngayon. Napansin na sila ng mga zombie sa labas. Agad na kinuha ng lahat ang mga mesa at upuan at ibinato ito sa mga zombie sa labas ng bintana. Sa oras na ito, sinabihan ni Nayon si Onjo na makipag-ugnayan sa labas. Ngunit nahulog ang cellphone sa labas ng koridor na ikinagalit ni Nayon at sinigawan si Onjo. Lumapit si Han Jeong-soo at hindi nakatiis na magsalita. Ngunit lalo pang nagalit si Nayon at sinabi, "Kung hindi mo sinara ng maayos ang pinto, hindi sana nakapasok ang guro ng May lakas ka pa ng loob na magsalita." Hindi rin nagsalita si Jeong-soo, ngunit mas lumala pa si Nayon. Nagkaroon sila ng pagtatalo. Sa ilalim ng payo ng lahat, hindi na nag-away ang dalawang panig. Ngunit natuklasan ni Onjo na wala si Soo-hyuk doon. Habang tinatakpan ni Soo-hyuk ang pagtakas ng lahat, nadapa siya at natumba sa lupa dahil sa isang zombie. Nagtago siya sa silid ng sining para makaiwas, ngunit mayroon ding ilang zombie na gumagala doon. Mayroon ding isang zombie na umaamoy sa ibabaw niya na nagpatakot kay Soo-hyuk kaya hindi na siya huminga ng malalim. Si Onjo sa kabilang panig ay nag-aalala pa rin para kay Soo-hyuk, kaya ang kanyang matalik na kaibigan sa tabi niya ay nagmadali upang aliwin siya. Ang mga kalamnan ni Soo-hyuk ay matipuno, kaya tiyak na magiging ligtas siya. Ngunit napansin ni Onjo na biglang lumamig ang kamay ni Isa, at sa sandaling iyon, biglang dumugo ang ilong ni Isa. Ito ang tipikal na sintomas bago magbago. Ngunit ayaw tanggapin ni Isak ang katotohanan. Agad siyang tumakbo patungo sa salamin ng makeup at nakita niyang namumula ang kanyang mga mata. Pagkatapos, lumingon siya kay Onjo na nakatayo at unti-unting nabalutan ng kulay pulang dugo ang paningin ni Isa. Nang makita ang kanyang matalik na kaibigan na nagiging ganoong hitsura, lumapit si Onjo at mahigpit na niyakap si Isa. Sa sandaling iyon, sa pilitan siyang hinila ni Cheong-san. Pagkatapos, bumagsak si Isak sa lupa. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng walang tigil. Pagkatapos magbago ni Isa, agad siyang nawala ng kontrol at sumugod kay Cheong-san. Buti na lang na itulak niya ito palayo. Nang akmang hahawakan ni Cheong-san ang upuan para lumaban, agad na itinulak ni Cheong-san si Isak palabas ng bintana. Ngunit hindi inaasahan ni Onjo, hinawakan niya ang kamay ni Isak para maalala ang masasayang oras nilang magkaibigan. Ang taong nakabitin sa balkonahe ay hindi na si Isak. Nang makita niyang ayaw bitawan ni Onjo ang kamay, dali-daling kinuha ni Cheong-san ang bangko at agad na hinampas ang zombie. Sa wakas ay nalutas din ang mapanganib na sitwasyong ito. Ngunit ang ganitong kalunos-lunos na pangyayari ay magpapatuloy pa rin. Napansin ng babaeng ito na nakagat ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit hindi niya agad pinatay ang kanyang kaibigan. Kung hindi, ikinulong niya ang kanyang matalik na kaibigan sa banyo. Gusto niyang hintayin na maging zombie ang kanyang kaibigan bago niya ito patayin. Pagkatapos, pinahawak niya ang pinto sa matabang lalaki sa tabi niya at binali ang mop para gawing armas. Unti-unting lumipas ang oras. Ang babaeng estudyante na nakakulong sa banyo ay nagsimula na ring magbago. Narinig ng dalawa ang sigawan sa loob na parang isang halimaw. Sa sandaling ito, medyo natatakot na sila. Ngunit mabilis na tumahimik ang tunog. Naintindihan din ng babae na naging zombie na ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos, sinabihan niya ang matabang lalaki na lumayo. Si Cheong-san at ang iba pa na nakakulong sa silid-aralan ay naniniwala na hindi ito isang pangmatagalang plano. Sa lalong madaling panahon, susugod ang mga zombie dito. Kung ganoon, mas lalong madaragdagan ang mga biktima. Iminungkahi ni Cheong-san na lisanin na ng lahat ang silid-aralan na ito. Pagkatapos, kinuha niya ang fire hose na nahulog sa labas kanina para mabawasan ang panganib hanggat maaari. Bawat 50 sentimetro ay nilagyan niya ng buhol. Pagkatapos, inihagis nila ang hose sa labas ng bintana. Nais nilang gamitin ito para makababa sa silid-aralan sa ibaba. Si Jeong-soo ang unang nagkusang loob. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng bintana ng radio room, nakita niya ang kanilang guro. Pagkatapos, sinabihan niya ang lahat na bumaba agad. Agad ding bumaba ang mga kaklase sa pamamagitan ng paggapang sa fire hose. Ngunit si Onjo ay nalulunod pa rin sa kalungkutan. Binigyan siya ni Cheong-san ng leksyon. Pagkatapos magbago ni Isa, agad siyang nawala ng kontrol at sumugod kay Cheong-san. Buti na lang na itulak niya ito palayo. Nang akmang hahawakan ni Cheong-san ang upuan para lumaban, agad na itinulak ni Cheong-san si Isak palabas ng bintana. Ngunit hindi inaasahan ni Onjo, hinawakan niya ang kamay ni Isak para maalala ang masasayang oras nilang magkaibigan. Ang taong nakabiting sa balkonahe ay hindi na si Isak. Nang makita niyang ayaw bitawan ni Onjo ang kamay, dali-daling kinuha ni Cheong-san ang bangko at agad na hinampas ang zombie. Sa wakas ay nalutas din ang mapanganib na sitwasyong ito. Ngunit ang ganitong kalunos-lunos na pangyayari ay magpapatuloy pa rin. Napansin ng babaeng ito na nakagat ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit hindi niya agad pinatay ang kanyang kaibigan. Ang isang taong gustong umalis ng mapayapa ay karaniwang imposible. Pinili ni Soo-hyuk na lumabas sa bintana dahil iyon lang ang paraan para magkaroon ng sansa na mabuhay. Sakto namang nakita niya si Cheong-san na nasa fire rope at isa pa, may zombie na nakahawak sa kanyang bukong-bukong. Agad na tumalon doon si Soo-hyuk at dumausdos pababa kasama ang katawan ni Cheong-san at agad na sinipa ang zombie pababa. Pagkatapos nito, matagumpay silang nakarating sa broadcasting room. Sa puntong ito, muling
nagkasama-sama ang grupo ng mga pangunahing karakter. Si Nayeon na nakatayo sa tabi ay nagsimula na namang magwala. Hindi na nakatiis si Guinam at sumugod para makipagtalo kay Nayeon. Pumasok si Cheong-san at saka isinara ang pinto. Sinabi ko lang sa iyo na isara ang bintana. Ano ang mali doon? Sarili mo lang ba ang iniisip mo? Nakakainis talaga ang mga taong katulad mo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng alitan ang dalawa. Buti na lang at namagitan si Ines Park Sunhwa. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay humingi ng tulong sa labas, hindi magkagulo dito. Nang mag-post sila ng mensahe ng paghingi ng tulong online, natuklasan nilang sumiklab na rin ang zombie outbreak sa labas. Sa sandaling ito, nabasag na ng dulo ng fire hose ang bintana, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos, dahan-dahang lumapit si Cheong-san sa bintana. Mabilis niyang kinuha ang mop at sinaksak ang zombie. Ngunit sa halip, ginamit ng zombie ang mop para makapasok. Ngunit patuloy na hindi naglakas loob si Cheong-san na saksakin ang zombie, kaya pagkatapos ay inagaw ni Suheok ang pamalo at mabilis na sinaksak. Ngunit pagkatapos noon, muling naging maliksi ang zombie. Nang makita ito ni Jeong-soo, niyakap niya ang computer monitor at buong lakas na pinukpok ang zombie. Sa ganitong paraan lamang nalutas ang panganib, ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Sa sandaling ito, dumugo na ang ilong ni Jeong-soo. Agad na sinamantala ni Nayeon ang pagkakataon. Sa totoo lang, kanina, nang saksakin ni Suheok ang zombie, hindi niya sinasadyang nasaktan si Jeong-soo. Ang sugat sa kamay ay dahil din sa paglipat ng computer monitor. Isa-isang dumating ang lahat para suriin ang sugat ni Jeong-soo. Hindi ito sanhi ng kagat. Pinatotohanan mismo ng guro ng kanilang klase, kaya natural na pinaniwalaan ng lahat si Jeong-soo. Ngunit pinilit niya na nahawaan si Jeong-soo. Tila oras lang ang makapagpapatunay. Pagkatapos, sinabi ng guro ng kanilang klase kay Jeong-soo na pumunta sa control room at manatili doon ng 1-0 minuto. Ngunit iminungkahi ni Cheong-san na manatili doon ng 1 oras bago lumabas, kaya pumasok si Jeong-soo sa recording room. Habang inoobserbahan ng lahat si Jeong-soo, tumingin naman si Nayeon sa duguan na pamalo na may dugo ng zombie. Nang hindi napapansin ng kanyang mga kaklase, kumuha si Nayeon ng panyo mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos, pinunasan niya ng paulit-ulit ang duguan na pamalo ng zombie. Sunod, pumunta siya sa recording room. Ang pagbukas pa lang ng bibig ay puno na ng amoy ng pulbura. Kunwari ihinawakan niya ang nasugatang kamay ni Jeong-soo at ginamit ang panyo na puno ng dugo ng zombie upang punasan ang sugat. Sa sandaling ito, inakala ng mga kaibigan sa labas na nagbabati ang dalawa at tinitingnan silang parang sina Romeo at Juliet. Halikan mo na, ang bobong iyan. Palabas na sila. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, galit na hinabol ni Jeong-soo. Agad niyang sinira ang mga ilusyon ng lahat. Sa sandaling ito, kinukutya ng lahat si Nayeon na hindi dapat tawagin si Jeong-soo na ibobong klase. Ngunit nagpakita si Nayeon ng walang pakialam na mukha at sinabi pang tiyak na nahawaan na si Jeong-soo, sabay gustong ipakita sa lahat. Naligtas niya ang lahat sa oras na ito. Nagsimula na ring magpakita ng sintomas ng impeksyon si Jeong-soo. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging kulay dugo. Lahat ay natakot at tiningnan siya. Agad na sinabi ni Nayeon sa lahat na mabilis na palayasin si Jeong-soo. Ngayon ay si Cheong-san lamang ang nagboluntaryong tumayo sa harap niya. Sa sandaling lumapit si Cheong-san para hawakan ang kamay ni Jeong-soo. Mabilis na umurong si Jeong-soo sa sulok ng dingding. Natatakot siya na hindi niya makontrol ang kanyang sarili at saktan si Cheong-san. Ngunit patuloy na sumisigaw si Nayeon sa gilid. Sinasabihan si Jeong-soo na mabilis na lumabas. Pakiusap, tumahimik ka. Lalabas ako ng kusa. Paano ko kayo kakagatin? Tayo ay magkakaibigan. Sa sandaling ito, lahat ay umiiyak. Nagmamadali ring lumapit ang homeroom teacher para ipasok si Jeong-soo sa recording room para manatili doon ng ilang sandali. Kung mamatay siya, pananagutan niya ito. Bakit? Kailangan nating mabuhay, Jeong-soo. Alam ni Jeong-soo na hindi na siya magtatagal at natatakot siyang saktan ang iba pagkatapos niyang maging zombie. Pagkatapos ay lumapit siya sa pinto. Aalis na ako dito. Paumanhin. Mabilis akong aalis dito. Bago umalis si Jeong-soo, gusto niyang mabuhay ang lahat. Sa sandaling handa na niyang hilahin ang doorknob, nakakita si Jeong-soo ng isang ilusyon. Narinig niya ang lahat na pinagtatawanan siya dahil sa mahirap na kalagayan ng kanyang pamilya. Pati pag-aaral niya ay sa tulong ng gobyerno. Dahil dito, napakababa ng tingin niya sa sarili. Huwag na kayong magsalita. Natatakot ako. Pakiusap, huwag. Anong nangyayari sa iyo, Cheong-san? Huwag ganyan. Natatakot ako. Sa sandaling ito, nagsimula na ring magbago si Jeong-soo. Pagkatapos, humiga siya sa sahig at nag-convulse saglit. Pinigilan din ni Cheong-san ang kanyang luha. Nang magbago si Jeong-soo, sumugod siya patungo sa lahat. Nang akmang susugurin niya ang lahat, narinig niya ang isang boses mula sa malayo. Si Cheong-san iyon na nakaupo sa bintana. Pinatugtog niya ang pamilyar na tunog ng sipol nilang dalawa. Nang marinig ito ni Jeong-soo, agad siyang sumugod kay Cheong-san. Isa rin ito sa mga pinakamahirap kalimutan na eksena sa pelikula. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang umiyak na namumula ang mga mata nang ipalabas ang pelikula dahil sa eksenang ito. Nang makita si Jeong-soo na tumakbo patungo sa mga zombie, natatakot ako na walang ilay na mas malungkot kaysa kay Cheong-san. Ang pag-alis ni Jeong-soo ay nagpalunod sa lahat sa kalungkutan. Agad na lumapit si Nam On-jo kay Nayeon at sinampal ito. Sinabi niya kay Nayeon na nakita niya ang buong pangyayari. Pinunasan niya ang stick na puno ng dugo ng zombie nang hindi napapansin ng
ng lahat pagkatapos ay ipinahid ito sa kamay ni Jeong-soo, kaya siya nahawaan. Isa kang kriminal na pumatay. Nakita ni Nayeon na nabunyag na ang lahat kaya hindi na siya nagkunwari at sinabi pa na wala naman siyang pinagkaiba. Siya ay isang hamak lang. Nayeon, bakit mo ako tinutulak? Pagkatapos, sinabi niyang hindi niya pinatay si Jeong-soo. Hindi ba't nabubuhay pa rin si Jeong-soo kasama ng mga zombie? Nagbago lang siya ng katauhan. Nang marinig ito ni Cheong-san, nagalit siya. Kumawala siya mula sa pagpigil ng kanyang mga kaklase at itinulak si Nayeon sa sahig. Sa sandaling ito, nagpakita si Nayeon ng hitsura ng galit at pagkatapos ay nakita ang mga mata ng paghamak ng lahat. Alam niyang wala na siyang lugar doon, kaya nagkusa siyang lumabas. Hindi natiis ni Emil Spark, Sonhwa na makita ang isang estudyante na hahanapin ang kamatayan, kaya kahit anong mangyari ay tumakbo siya palabas para hanapin si Nayeon. Kinabukasan, si Guinam, na nakakulong sa ilalim ng kitchen table, kasama ang mga zombie, ay nakaisip muli ng masamang ideya. Si Guinam naman ay itinulak ang kanyang kaklase palabas para gawing pain sa mga zombie upang magkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Nang makalabas siya, hindi niya nalimutang harangan ang butas. Ngunit hindi lang isang zombie ang nasa loob ng kusina. Nang wala na siyang mataguan, may isang babae na nagtatago sa ilalim ng mesa ang gustong tawagin si Guinam para magtago rin. Ngunit hindi inaasahan, itinulak niya ang mabait na babae sa mga zombie. Si Guinam naman ay sinamantala ang pagkakataon at tumakas ng napakabilis. Ngunit puno ng zombie ang kusina, saan pa siya tatago? Hindi nagtagal ay dalawang zombie ang sumugod sa kanya. Sa takot ni Guinam, nakapulot siya ng panakot ng prutas para hindi siya makagat ng zombie. Pinilit niyang takpan ang mukha ng kalaban gamit ang sandok. Pagkatapos, buong lakas niyang itinulak ang zombie sa dingding at paulit-ulit na sinaksak ng kutsilyo ang liig ng zombie. Nang makita niyang bumagsak ang zombie sa lupa ng walang galaw, medyo nataranta si Guinam dahil ito ang unang pagkakataon na nakapatay siya. Ngunit syempre, hindi doon nagtatapos ang lahat. Isang pang zombie ang gumapang mula sa ilalim at agad na sumugod sa kanya. Naresolba din ito ni Guinam sa isang saksak. Sa kabila nito, hindi lang sa paaralan sumiklab ang zombie outbreak. Sa labas, may malalaking pagbabago rin ang nangyayari. Nag-aalala ang gobyerno na lalong kakalat ang sakit, kaya agad nilang ipinadala ang militar upang pigilan ito. Gayunpaman, minamaliit ng gobyerno ang epidemya. Nagtalaga lang ng ilang tao sa frontline at ang kanilang ingay ay nakaakit na ng malaking bilang ng mga zombie na dumagsa sa lugar. Malinaw na iniaalok nila ang kanilang sarili bilang pagkain sa mga zombie. Sa kabilang banda, inaayos ng nanay ni Cheong-san ang tindahan ng fried chicken. Habang tinitingnan ang profile picture ng kanyang anak, walang mas mainit pa sa loob niya. Ngunit pagpasok pa lang niya sa kwarto ay nakarinig na siya ng masamang balita. Hindi pa niya alam kung paano mabilis na kumakalat ang epidemya sa Hyosan City. Ngunit ang pinagmulan ng epidemya ay sa paaralan ng kanyang anak. Agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan ang paaralan. Pero mula simula hanggang wakas, walang sinuman ang nakinig. Nagdasal ang ina para sa kaligtasan ng kanyang anak pagkatapos ay lumabas ng tindahan at nagplano na pumunta sa paaralan para hanapin ang kanyang anak. Ngunit nahirapan na siyang kontrolin kahit ang streetcar. Kahit pa makarating siya, sinakop na ng mga zombie ang paaralan. Ano pa ang mababago niya? Ngunit ang daan patungong paaralan ay matagal ng hinarangan ng militar. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang makarating doon. Pakiusap, pauwiin niyo ako. Padaanin niyo ako. Nandoon pa ang anak ko. Pakiusap, umalis na po kayo dito. Pinilit siyang paalisin. Sa ngayon, ang ina ay maaari lamang umalis. Ngunit dahil sa pagmamahal ng isang ina, hindi niya susukuan ang pagliligtas sa kanyang anak. Kung naharang na ang pangunahing daan, dumaan sa maliit na daan patungong paaralan. At sa sandaling ito, walang sorpresa, muli siyang natumba. Nakita na siya ng mga zombie sa malayo. Dali-dali siyang tumakbo ng nanginginig pasulong. Sa kanyang walang tigil na pagsisikap, sa wakas ay nakapasok siya sa bakod ng paaralan kinagabihan. Tumakbo siya ng nanginginig patungo sa auditorium. Pagdating niya sa maliit na halamanan sa bakuran, nakita niya si Jeong-soo na may blanko ang tingin. Sasabihin niya sana ang balita tungkol sa kanyang anak, ngunit sumugod sa kanya si Jeong-soo pagkatapos niyang magbago. Takot na takot siyang gumapang pasulong, ngunit paano naman siya makakagapang ng mas mabilis kaysa kay Jeong-soo? Mabilis na nakaakit ng malaking bilang ng mga zombie sa San, at si Cheong-san ay nagdadalamhati pa rin sa pagkawala ng kanyang kaibigan at hindi alam ang sitwasyon sa labas, ngunit ngayon ay nahaharap sila sa isang napakahirap na problema. Nakulong ang mga lalaki at babae sa isang silid-aralan, kaya paano sila pupunta sa banyo? Tingnan natin kung anong paraan ang naisip ni Daesu. Lalaki at babae, maghalinhinan kayo sa pagpunta sa banyo. Saan? Dito mismo. Nang marinig iyon, tiningnan siya ng grupo na para bang may sakit siya sa ulo, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Kung kailangan mong dumumi, paano? Ibaba mo lang ang pantalon mo at humarap sa labas ng bintana. Sabay-sabay na tumahimik ang grupo at ipinahayag ang kanilang kawalan ng kakayahan. Bagamat medyo nabigla sa solusyon niya, nagpa siya pa rin ang lahat na magtiis muna sandali. Sa puntong ito, inulit ni Onjo ang mga kaalamang pang-survival na itinuro sa kanya ng kanyang ama tungkol sa kung paano mabuhay sa isang nakahiwalay na sitwasyon. Pagkarinig nito, agad na kumilos ang grupo. Naglagay sila ng espongha sa isang kahon para sumipsip ng dumi. Pagkatapos ay naglagay ng unan at ginamit ang kurtina sa recording room para makabuo ng isang saradong sulok. Si Woojin ang unang sumubo. Sunod-sunod na pumila ang iba. Sa wakas, natapos din ang sensitibong problemang ito. Sa kabilang banda, si Guinam, pagkalabas pa lang ng kantin, ay agad na naharap sa panganib sa labas. Pagkalabas niya sa sulok,
Nakita siya ng grupo ng mga zombie. Sa kabutihang palad, mayroong isang bisikleta sa malapit. Dali-daling sumakay si Gifenam at mabilis na nagpedal para makatakas. Ngunit ang mga zombie sa likod niya ay ayaw siyang bitawan. Sa sandaling iyon, natanggal ang kadena ng bisikleta na lubos na nagpasindak sa kanya. Nagpasya si Gifenam na iwan na lang ang bisikleta at tumakbo papasok sa lecture hall. Takot na takot, tumakbo siya sa opisina ng prinsipal. Ngunit mayroon ding ilang mga zombie dito. Mabilis niyang kinuha ang isang kutsilyo at inasikaso sila. Hindi nagtagal, lahat ng mga zombie sa silid ay nalinis ni Gifenam. Samantala, ang utak sa likod ng lahat ay kalmadong umiinom ng tsaa sa istasyon ng pulisya. Galit na galit ang mga pulis sa ginawa niya. Ngunit iginiit pa rin niya na wala siyang ginagawang mali. Pinagbintangan niya ang mundo. Matagal nang binubuli ang kanyang anak, ngunit pinabayaan lang ito ng pamunuan ng paaralan para protektahan ang reputasyon nila. Hanggang sa magpakamatay ang kanyang anak, hindi pa rin sila humingi ng tawad. Sa kabila nito, si Bayong Chan ang tanging pag-asa para sa kaligtasan. Nang plano ni Jaeik na dalhin siya sa kampo ng mga refugee, biglang may narinig na putok ng baril mula sa pasilyo. Kinuha ni Jaeik ang kanyang baton at maingat na lumakad pasulong. Biglang may lumabas na babae at bumagsak sa lupa. Mukhang nakarating na ang hukbo ng mga zombie at dumarami na rin ang mga nakakagat. Sa pagtingin sa magulong eksena sa harap niya, naalala ni Bayong Chan ang kanyang anak, ang taong siya mismo ang pumatay. Tapos umiyak sa pagsisisi na puno ng mga zombie ang pasilyo nang sumugod ang isang zombie kay Lee Jin-soo. Agad itong hinila palabas ni Lee Bayong Chan, ngunit nakagat naman siya sa kamay. Sinubukan ni Lee Jin-soo na hilahin siya palabas, ngunit pinigilan siya ni Lee Bayong Chan dahil alam niyang hindi na siya magtatagal. Itinuro niya kay Lee Jin-soo ang computer sa research room kung saan nakaimbak ang paraan ng paggawa ng antibody ng virus. Pagkatapos, bumalik si Lee Bayong Chan upang harapin ang mga zombie para bigyan si Lee Jin-soo ng pagkakataong makatakas. Ngunit ang buong istasyon ng pulis ay okupado na ng mga zombie. Pagkatapos makagat, dahan-dahan siyang tumayo, ngunit mukha siyang kakaiba kumpara sa ibang mga zombie at ito rin ang pagsilang ng unang bagong variant. Sa kabilang banda, may isang babae na nakatayo sa rooftop na pinagmamasdan ang pagkalat ng virus. Ngunit sa halip na matakot, umaasa siyang magiging zombie ang lahat ng kanyang kaklase. Sinabi ng lalaki sa tabi niya, maaaring tayo na lang ang dalawang natitirang buhay dito. Ngunit hindi masaya si Cheong-san dahil araw-araw silang binubuli. Sila ay pinahirapan ng kanilang mga kaklase, pinilit gumawa ng mga bagay tulad ng pagkuha ng tubig, pagsilbi, at maseryoso pa, ang kanilang mga hubad na litrato ay kinunan ng mga bully at binantaang ipopost online. Nang mapagtanto na naubos na ang oras, nagmakaawa si Nam On-jo kay Cheong-san na samahan siyang hanapin ang telepono. Ngunit natakot siya at hindi naglakas loob na harapin ang mga zombie sa ibabang palapag. Takot na duwag, huminto si Nam On-jo sa gitna ng pasilyo, na puno ng pag-asa na babalik si Lee Cheong-san upang hanapin siya. Ngunit nang marinig niya ang tunog ng pagsara ng bakal na pinto, nawalan siya ng pag-asa. Ang pangunahing grupo ng mga karakter ay nahaharap sa problema ng kakulangan ng pagkain. Dahil kung magpapatuloy sila ng walang pagkain at inumin, malamang na magugutom sila bago pa man makapasok ang mga zombie. Nagpasya si Cheong-san at Woo Jin na pumunta sa faculty office upang hanapin ang telepono at subukang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Tumakbo din si Nam On-jo patungo sa faculty office, ngunit ang kanyang ginawa ay umakit ng isang grupo ng mga zombie. Sa isang iglap, siya ay itinulak ng mga ito at bumagsak sa lupa. Bakit niyo ako ginaganito? Isang hakbang na lang si Nam On-jo mula sa faculty office. Narinig din ni Cheong-san at Woo Jin na sinusubukang makapasok ang kanyang matinding sigaw. Nagpatuloy si Nam On-jo na gumapang para sirain ang telepono. Bigla, tumigil sa pagkagat sa kanya ang isang zombie at pagkatapos ay unti-unting umalis din ang lahat ng iba pang zombie. Nagulat si Nam On-jo at hindi maintindihan kung bakit hindi na siya inaatake ng mga ito. Ngunit hindi na niya ito inalintana. Nagmadali siyang pumasok sa faculty office at galit na sinira ang telepono. Naakit ang mga zombie ng ingay at bumalik. Sinuportahan ni Cheong-san si Soo-hyuk na samantalahin ang pagkakataong makapasok sa faculty office. Pagdating nila, nakita nila. Galit na sinisira ni Nam On-jo ang telepono, ngunit mabilis na kumalat ang virus sa kanyang katawan na lalong nagpatindi sa kanyang pagkabaliw. Isang telepono na sinira niya ay lumipad at nahulog sa harap ni Cheong-san at Woo Jin. Sinubukan ni Cheong-san na kunin ang telepono, ngunit ang ingay na ginawa niya ay umakit sa atensyon ni Nam On-jo. Sumugod si Nam On-jo patungo sa kanila, ngunit mabilis na nahila ni Woo Jin si Cheong-san. Gayunpaman, ang ingay ay umakit sa mga zombie sa labas. Habang papalabas na sana sila sa bintana, muling tumakbo si Cheong-san upang kunin ang telepono. Ang telepono na ngayon ang tanging pag-asa nila, ngunit dahil dito, siya at si Soo-hyuk ay nagkahiwalay. Walang nagawa si Cheong-san kundi tumakbo patungo sa pasilyo, habang si Soo-hyuk ay mabilis na bumalik sa dating daan. Samantala, nakatulog si Gwynam sa opisina ng prinsipal. Ginising siya ng prinsipal at inutusan siyang magmaneho ng kotse para sa kanya. Hindi matalino si Gwynam, ngunit hindi rin siya tanga. Nang makita niyang hindi sumusunod si Gwynam, agad na kinuha ng prinsipal ang kutsilyo sa mesa para takutin siya. Ngunit sa isang iglap, naagaw ni Gwynam ang kutsilyo at kinontrol siya. Sa sandaling iyon, tumakbo
papasok si Cheong-san para takasan ang mga zombie at nagulat siya sa kanyang nakita. Nagmadaling ipinaliwanag ni Guinam, gusto akong patayin ng matandang ito. Pinipilit niya akong magmaneho ng kotse para sa kanya. Ngunit agad na inilabas ni Cheong-san ang telepono at nagsimulang mag-record ng video. Patuloy na inis si Guinam. Ngayon, ako na ang boss ng paaralang ito. Hindi mo pa ba naiintindihan ang sitwasyon? Nakakatawa talaga. Buong buhay mo, isa ka lang na duwag na tagasilbi sa mga bully. Hindi inaasahan, nagalit si Guinam at pinatay ang prinsipal. Ngayon, nararamdaman ni Guinam ang kahulugan ng kanyang pag-iral at pinapatunayan na hindi siya duwag. Sinubukan ni Guinam na agawin ang telepono mula kay Cheong-san, ngunit mabilis na tumakbo palayo si Cheong-san dala ang telepono. Mula noon, nagsimulang magbago ang kapalaran ng dalawa. Hinampas ni Guinam si Cheong-san ng hawakan ng kutsilyo. Sa gitna ng paghahabulan, aksidente silang napunta sa library na puno ng mga zombie. Sinubukan ni Cheong-san na umakyat sa bookshelf para makatakas, ngunit umakyat din si Guinam. Naglaban ang dalawa, parehong gustong itulak ang isa pababa para kainin ng mga zombie. Mabilis na kinuha ni Cheong-san ang isang fluorescent tube at hinampas si Guinam, ngunit nag-iwan siya ng bukas. Sinamantala ni Guinam ang pagkakataon para pabagsakin si Cheong-san at sinuntok ito ng 2 beses. Pagkatapos, nakuha niya ang telepono mula sa bulsa ni Cheong-san. Habang nagmamalaki si Guinam, mabilis na ginamit ni Cheong-san ang telepono para saksakin ang mata ni Guinam at itinulak ito pababa sa mga zombie. Sinamantala ni Cheong-san ang pagkakataon para makatakas mula sa library, ngunit hindi rin maganda ang sitwasyon sa labas. Ang pagkalat ng virus ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Agad na nagpulong ang gobyerno upang pigilan ang pagkalat ng panik sa publiko at nagdesisyon silang putulin agad ang signal ng komunikasyon sa lungsod ng Hyosan upang maiwasan ang malawakang pagkalat ng chismis. Dahil dito, nawala ng silbi ang telepono na pinaghirapan ni Cheong-san na makuha. Samantala, bumalik si Soo-hyuk sa broadcasting room. Nang makita ni On-jo na mag-isa siyang bumalik, dali-dali siyang sumilip sa bintana. Sinabi ni Soo-hyuk sa lahat na nagkahiwalay sila ni Cheong-san. Hindi napigilan ni On-jo ang kanyang luha at humagulhol sa iyak. Pinatahan siya ng lahat, sinasabing ligtas si Cheong-san. Pagkatapos, naalala ni On-jo na mayroong drone sa paaralan. Iminungkahi ni On-jo na hanapin nila ang drone. Hindi lang natin mahahanap si Cheong-san, kundi makakapagpadala rin tayo ng senyas para humingi ng tulong sa labas. Pagkatapos, nagboluntaryo si Daesu na kunin ang drone, ngunit agad itong tinutulan ng lahat dahil sa takot na hindi kayanin ng lubid ang kanyang bigat. Sa huli, nagdesisyon silang hayaan sina On-jo at Soo-hyuk ang kumuha nito. Samantala, nakulong si Cheong-san sa loob ng isang air duct. Habang sinusubukan niyang hanapin ang daan palabas, natuklasan niyang nakakandado ang bakal na pinto ng duct. Matapos ang ilang hindi matagumpay na pagsubok, nagsimulang mawala ng pag-asa si Cheong-san. Naalala niya ang mga masayang sandali nila ni On-jo at ang mga kalokohan nila ni Jeong-soo at ang mga alaala na iyon ang nagbigay lakas kay Cheong-san. Sinipa niya ang bakal na pinto pagkatapos ay sumigaw para bigyan ang kanyang sarili ng lakas ng loob. Maingat siyang gumalaw at umiwas sa mga zombie hanggang sa nakapasok siya sa isang silid-aralan. Matapos makuha ang drone, bumalik sina On-jo at Soo-hyuk sa broadcasting room at ginamit ito para hanapin si Cheong-san. Matapos ang mahabang paghahanap, sa wakas ay natagpuan nila si Cheong-san. Nang malaman na buhay pa si Cheong-san, masayang niyakap ni Soo-hyuk si On-jo. Tahimik na pinanood ni Namra ang dalawa mula sa tabi. Ayaw niyang ipahalata ang kanyang selos. Sa kabilang banda, nagising si Guina mula sa kanyang pagkawala ng malay. Nakita niya ang kanyang katawan na puno ng malalaki at maliliit na sugat. Akala niya patay na siya, ngunit biglang sumugod ang isang grupo ng mga zombie patungo sa kanya at huminto. Nagulat si Guinam at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Nakita lang niyang unti-unting umaalis ang mga zombie. Nagsimulang magyabang muli si Guinam, mga tangang zombie. Hindi niyo ako kakagatin? Malinaw na itinuring siyang kapwa nilang zombie. Tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Patuloy na naaalala ni Guinam ang sandali nang sinaksak ni Cheong-san ang kanyang mata at sumumpa siyang maghihiganti kay Cheong-san sa anumang paraan. Samantala, ang pangunahing grupo ay nagpaplano na makipagkita kay Cheong-san. Si Namra ay nagplano ng isang detalyadong ruta para sa pagtakas. Ang una, gagamitin ni Soo-hyuk ang loudspeaker para sabihin kay Cheong-san na maghintay sa kasalukuyang posisyon niya. Pagkatapos, gagamitin nila ang ingay para ilihis ang atensyon ng mga zombie. Naging epektibo ang plano dahil naakit ng ingay ang mga zombie, ngunit hindi sinasadyang narinig ni Guinam ang mensahe mula sa loudspeaker. Sa wakas ay nalaman niya kung nasaan si Cheong-san. Agad na sumugod si Guinam sa direksyon na sinasabi sa kanya. Tiningnan ng pangunahing grupo ang isang zombie na nakatayo sa pasilyo sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Ngunit wala na silang maraming oras, kaya't kailangan nilang umalis ng tahimik sa silid. Hindi sila naglakas loob na gumawa ng ingay para patuloy na nakaharap sa dingding ang mga zombie. Ngunit sa pelikula, laging may mga abala. Agad na naging tensyonado ang kapaligiran. Takbo, nahati ang grupo nang sumugod ang mga zombie. Naiwan si Soo-hyuk para pigilan ang mga ito. Sa oras na ito, dumating si Guinam sa broadcasting room. Ngunit wala siyang nakita kundi isang action map na iniwan ng grupo. Sinusubukan pa rin ni Soo-hyuk na labanan ang mga zombie, ngunit mabilis siyang nanghina. Nang akala ni Soo-hyuk na hindi na siya makakaligtas, biglang dumating si Guinam mula sa likod at pinatay ang zombie. Sa totoo lang, mayroon siyang magandang relasyon sa kanilang grupo. Kahit na may galit siya kay Cheong-san, wala si Guinam na intensyong saktan ang iba. Nang tanungin niya kung nasaan si Cheong-san, tiningnan ni Soo-hyuk ang kutsilyo sa kamay ni Guinam.
kaya't inakala niyang may masamang balak ito. Sinubukan niyang magpalipas ng oras, ngunit nawalan na ng pasensya si Guinam. Ginamitan niya si Suheok ng karahasan para pilitin itong magsalita. Sa simula, mukhang pantay lang ang lakas nila ni Guinam, ngunit dahil sa supernatural na lakas mula sa virus, mabilis na nadaig ni Guinam si Suheok. Walang epekto ang mga suntok ni Suheok. Sa halip, isang suntok lang ni Guinam ay napatumba na siya. Isang malakas na sipa sa tiyan ang nag-alis sa kakayahan ni Suheok na lumaban. Halos hindi makahinga si Suheok nang biglang dumating si Namra mula sa likod at sinubukang hilahin si Guinam. Ngunit nakagat siya ni Guinam sa kamay at malakas siyang itinapon sa isang tabi. Nang handa na si Guinam nasaktan si Namra, agad na dumating si Suheok at itinapon si Guinam palabas ng bintana. Pagkatapos ay mabilis niyang inalalayan si Namra na umalis. Sa huli, nagkita-kita ang buong grupo kay Cheong-san. Hindi nagtagal at dumating din sina Suheok at Namra. Ngunit bago pa man sila makahinga ng maluwag, nakita nila ang kagat sa kamay ni Namra. Agad na naging tensyonado ang kapaligiran. Kinuha ni Cheong-san ang isang bagay at balak niyang patayin agad si Namra. Ngunit agad na hinarangan ni Suheok si Namra na sinasabi sa lahat na hindi siya kinagat ng zombie kundi ni Guinam. Gayunpaman, alam ni Cheong-san na siya mismo ang nagtulak kay Guinam sa gitna ng mga zombie. Kaya kung kinagat ni Guinam si Namra, ibig sabihin ay nahawaan na siya ng virus. Ngunit hindi naniwala si Suheok. Upang hindi madamay ang kanyang mga kasama, nagdesisyon si Namra na umalis sa grupo. Ngunit nang aalis na siya, mabilis na tumakbo si Suheok at hinila siya pabalik. Dahil matagal na niyang gusto si Namra at alam niyang kung lalampas siya sa pinto ay tiyak na lalamunin siya ng mga zombie, gusto niya lang siyang ibalik sa tabi niya. Nag-alala si Cheong-san na baka mapanganib si Namra para sa grupo, kaya mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata. Ngunit hindi naniwala si Suheok na nahawaan na si Namra ng virus mula kay Guinam dahil hindi pa nila alam na mayroon ng ikatlong uri ng tao. Na maintain nila ang kanilang normal na estado matapos makagat. Hinawakan ni Suheok ang kamay ni Namra at dinala siya sa bintana at sinabi sa grupo, "Kung magiging zombie talaga si Namra, agad ko siyang itutulak palabas. Hindi ko hahayaang maging panganib siya." Walang nagsalita pa, ngunit nagpumilit pa rin si Cheong-san na patayin si Namra. Nagalit si Suheok. Nang mag-aaway na sana sila, nagsalita si Namra para pigilan sila. "Kung magbago ako, agad akong tatalon sa bintana." Walang sinabi si Cheong-san, ngunit nanatili siyang nakatayo sa harap nila. Hindi nagtagal, nagsimulang magpakita ng sintomas si Namra. Bumaling siya kay Suheok. "Suheok, pakiramdam ko ay kakaiba ako. Nagugutom ako." "Suheok, bakit ang bango mo?" Tumingin si Suheok kay Namra sa tabi niya at nasaksihan ang kanyang hitsura habang nagsisimula siyang magbago. Hindi makapaniwala si Suheok sa nangyayari. Biglang nag-away sina Cheong-san at Suheok. Dahil gusto niyang protektahan si Namra, itinulak ni Suheok si Cheong-san sa mesa. Ngunit mabilis ding sinuntok ni Cheong-san si Suheok. Nag-away sila mula sa ibabaw ng mesa hanggang sa sahig. Sa wakas ay nahila sila ni Daesu. Determinado pa rin si Cheong-san na patayin si Namra. Hinarangan siya ni Onjo habang mabilis siyang hinawakan ni Suheok mula sa likod. Ngayon ay malinaw na kahit na may sintomas si Namra, hindi niya inatake si Suheok. Inakala ng lahat na normal pa rin si Namra, ngunit hindi iyon ang iniisip ni Namra. Inamin niyang gusto niyang kagatin si Suheok. Nang marinig iyon, lahat sila ay natakot. At para hindi na madamay ang kanyang mga kaibigan, kusa si Namra na lumabas sa pinto. Kumuha si Suheok ng isang lumang pulang tali, tinalian ng mahigpit ang kanyang kamay at ang kamay ni Namra. Itinaas niya ang kamay ni Namra at sinabi, "Hindi niya kayo kakagatin. Kung may kakagatin siya, ako muna." Kaya't ang dalawa ay inilayo sa isang sulok. Ang buong grupo ay gutom na at ubos na ang lakas at wala pa silang nainom na tubig. Pagkatapos ng matagal na pakikipaglaban sa mga zombie, naalala bigla ni Daesu na may emergency supplies ang paaralan sa maliit na silid sa likod. Hindi nila alam na nagtatago doon sina Eon. Nang marinig niyang papasok ang lahat, nagpanik sina Eon at agad na nilok ang pinto. Nang makita ni Daesu na nakalok ang pinto, nag-isip siya ng lahat ng paraan para buksan ito. Patuloy siyang sumisipa sa pinto, habang sina Eon ay nanginginig sa isang sulok, takot na baka patayin siya ni Cheong-san dahil sa pagkamatay ni Cheong-su. Sa kabila ng matinding pagsisikap ni Daesu na sipain ang pinto, hindi pa rin ito bumukas, ngunit ang ingay na ginawa niya ay aksidenteng umakit sa mga zombie sa labas. Kinailangan nilang isuko ang pagbubukas ng pinto upang matiyak ang kaligtasan ng buong grupo. Sa kabilang banda, tinanong ni Namra si Suheok kung bakit niya ipinagsapalaran ang kanyang buhay para iligtas siya. Kinumpisan ni Suheok kay Namra, "Gusto kita." Matagal na pala niyang gusto si Namra, ngunit palagi niyang iniisip na isa lang siyang walang kwentang tao na hindi karapat-dapat sa isang maganda at matalinong class president na tulad niya. Natahimik si Namra nang marinig iyon. Pagkatapos, kinuha niya ang kamera at umamin sa kanya, "Suheok, gusto kita." Natatakot siya na baka makalimutan niya ito matapos siyang magbago, kaya ginamit niya ang kamera para i-record ang sandaling ito. Pagkatapos, hinalikan ni Namra si Suheok. Ang sandaling iyon ay nagpasaya kay Suheok. Tahimik niyang hinawakan ang kamay ni Namra. Nagkagusto na pala silang dalawa sa isa't isa mula pa sa simula at ngayon lang nagkaroon ng magandang pagtatapos. Sa kabilang banda, buhay pa rin ang kawawang si Guinam. Ang mga nabaling buto sa kanyang katawan ay unti-unting gumagaling. Lumapit si Guinam sa lababo at hinugasan ang dugo sa kanyang mukha. Sa oras na ito, napansin niyang naging napakalakas ng kanyang pandinig. Sinundan niya ang ingay at nakita si Myung-hwan na takot na nagtatago sa ilalim ng sasakyan. Hindi niya alam na isa ng half-B, si Guinam,
Guinam, kaya tinawag niya ito upang magtago sa loob at inutusan siyang ilihis ang mga zombie. Ngunit matapos magkaroon ng lakas mula sa virus, hindi na madaling utusan si Guinam. Nang makitang hindi siya pinapansin, sumigaw si Myung Hwan, nagkamali ka ba ng ininom? Gising ka na ba? Tumingin ka sa akin, bata. Ngunit matapos magkaroon ng lakas, wala nang balak si Guinam na maging alipin pa niya. Dahan-dahang gumapang si Myung Hwan palabas at hinila siya ni Guinam para pahirapan ng walang awa. Nagmakaawa kang patawarin kita? Patawarin mo ako, wag. Kaya't ang mayabang na bully ay nag-log out na sa mundo. Ngunit ito pa lang ang simula ng paghihiganti ni Guinam. Dahil kailangan pa niyang hanapin si Cheong-san para bawiin ang kanyang mata. Sa kabilang banda, sinusubukan ng pangunahing grupo na makapunta sa rooftop dahil ilang beses na nilang nakita ang helicopter ng rescue na lumilipad sa itaas at ito lang ang tanging paraan para makatakas sa paaralan. Nagsimula na ang grupo sa kanilang plano. Nagtumpok sila ng mga mesa at silya sa klase para gumawa ng simpleng harang bilang depensa at pagkatapos ay gumamit sila ng ingay para akitin ang mga zombie. Unti-unting nagtitipon ang mga zombie sa kanilang direksyon. Nag-focus ang grupo sa paghawak ng mga mesa at silya. Hinila ni Onjo ang kurtina at nang makita niyang sumusugod ang mga zombie sa pasilyo, sinabi niya kay Daisu na sumigaw ng malakas sa kanila, mga walang kwentang zombie. Ang sigaw ni Daisu ay hindi sinasadyang umakit kay Guinam, na mabilis na tumakbo sa direksyon na iyon. Ngunit wala na silang maraming oras, kaya't gumawa sila ng ingay gamit ang mga instrumento para ilihis ang atensyon ng mga zombie. Agad na tumakbo ang mga zombie sa direksyon ng ingay. Ngunit dumarami ang mga zombie sa loob ng silid at halos hindi na sila makalaban pa. Mabuti na lang at kaunti na lang ang mga zombie sa pasilyo, kaya't mabilis silang tumakbo palabas. Hindi nagtagal at nakarating sila sa rooftop. Si Cheong-san, na naghihintay ng rescue helicopter sa kabilang rooftop, ay nakita sila, ngunit nang makarating sila, nakita nilang nakakandado ang pinto ng rooftop. Kaya't mabilis silang kumatok at sumigaw, umaasang may magbubukas ng pinto. Sinubukan ni Cheong-san na buksan ang pinto, pero pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata at baliwalain ito. Pagkatapos ay sinabi sa rescue team, lahat ng kaklase ko ay naging zombie na. Ako na lang ang tanging nakaligtas. Naramdaman ni Namra na papalapit na ang mga zombie. Agad na humarang sina Cheong-san at Suhayo. Desperado silang hinarap ang mga dumarating na zombie, ngunit may isang tao na lumabas mula sa likod ng kurtina. Umiti siya ng may nakakatakot na ekspresyon dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang kaaway. Mabilis na inihampas ni Cheong-san ang stick sa ulo niya, ngunit hindi nagalit si Guinam. Sa halip, umiti siya ng may pagmamataas at tinawanan si Cheong-san dahil ngayon ay isa na siyang half-B. Ang maliliit na sugat na tulad niyan ay walang epekto sa kanya. Hinawakan niya si Cheong-san, inilapit ang kanyang mukha at sinubukang dukutin ang mata nito. Sa sandaling iyon, natapos na ang pagbabago ni Namra. Binuhat niya si Guinam. Sa katunayan, hindi lang sina Namra at Guinam ang naging half-B, kundi pati na rin si Nam Onjo na naglalakad sa bakuran ng paaralan. Nang makita niyang naging zombie na ang mga nang-api sa kanya, naalala ni Nam Onjo ang mga paghihirap na dinanas niya noon. Inakala niya na hindi pa ito sapat, kaya hindi niya matanggap ang galit sa loob niya. Tumakbo si Nam Onjo sa gusali, nakakita ng isang lata ng gasolina at posporo, at nagdesisyong sunugin ang buong paaralan para maibsan ang kawalang katarungan na dinanas niya. Nagtamo ng sunog ang silid-aralan kaya tumunog ang alarma. Kaagad na na-deactivate ang lock sa pinto ng rooftop, ngunit pagkalabas nila ay paalis na ang rescue helicopter. Kahit na sumigaw sila hanggang sa mawala ang kanilang boses, hindi man lang binalak ni Cheong-san na pabalikin ang piloto. Si Nam Onjo sa kabilang panig ay hindi pa rin sumuko. Malakas niyang binasag ang bakal na pinto hanggang sa mabali ang kanyang mga buto bago siya umalis. Pagkatapos ng labanang ito sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa wakas ay napagtanto ni Cheong-san na hindi niya dapat rinato si Nam Onjo ng ganoon noon. Bagamat pinalampas nila ang rescue flight na ito, naniniwala silang tiyak na babalik ang rescue team kaya nagtayo sila ng signal ng tulong sa rooftop. Unti-unti nang bumaba ang gabi. Nang makita niyang nagsisikap ang lahat na magbutas ng kahoy para makagawa ng apoy, kumuha si Nam Onjo ng lighter mula sa kanyang bulsa. Nagsisigarilyo pala ako, bakit hindi mo sinabi kaagad? Sa gabi, nagtipon ang lahat sa paligid ng apoy, nagkukwento ng kanilang mga saloobin, ngunit mayroon pa ring takot kay Nam Onjo ang ilan, kaya para tanggapin siya ng lahat, nagsimulang magkwento si Nam Onjo tungkol sa kanyang sarili. Ang dahilan kung bakit niya palaging pinapansin noon ang kanyang mga kaklase, ay dahil si Nam Onjo ay lumaki sa isang pamilya na inuuna ang pag-aaral. Sa tuwing bumaba ang kanyang marka, sinisigawan at binubugbog siya ng kanyang ina ng walang awa, kaya hindi siya naglakas loob na makipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan mula bata pa siya. Nabuhay siya sa anino ng pag-aaral, gusto niyang magkaroon ng mga kaibigan, ngunit takot siyang matuklasan ng kanyang ina. Maliban sa pag-aaral, wala na siyang ginawa. Kung hindi dahil sa pangyayaring ito, hindi inakala ni Nam Onjo na makakaupo siya at makikisama sa lahat ng ganito. Pagkatapos marinig ang kwento ni Nam Onjo, lahat ay naawa sa kanya. Sinabi ni Onjo sa lahat na paglabas nila dito, basta may sinuman na narito para magpaapoy, magtitipon silang muli. Kagigising lang ni Nam Onjo sa banyo, at nang makita niyang halos gumaling na ang sugat sa kanyang kamay, muli siyang nagsimulang
siyang mag-isip ng paraan para makapunta sa rooftop. Lumabas si Nayon mula sa maliit na silid, nagmamadaling kinuha ang kamera sa sahig at tumakbo papasok. Naupo si Nayon sa upuan at pinanood ang recording. Ito ang mga taong nakasama niya sa buhay at kamatayan. Ngayon, gusto niyang bumalik sa kanila. Kumuha siya ng ilang merienda mula sa kabinet para dalhin sa kanila nang makita niya ang eksena ni Cheong-san na nagsisisi sa pagkamatay ni Han Jeong-soo. Labis siyang nagsisi. Pagkatapos, naramdaman ni Nayon na mayroong nasa likod niya. Si Han Jeong-soo na kanyang pinatay ay nakatitig sa kanya. Naalala ni Nayon ang mga pagkakamali na kanyang nagawa at ang mga batikos at pag-iisa na kanyang dinanas mula sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay itinapon niya ang bag ng merienda kay Han Jeong-soo. Ngayon niya lang napagtanto na ilusyon lang pala iyon. Hindi na siya mayabang. Naalala ni Nayon ang sandali na iniligtas siya ni Park Sun-hwa. Ang mga zombie sa likod ay nagmistulang si Han Jeong-soo. Ang guro ng klase ay nakagat habang hinaharangan ang mga zombie upang protektahan si Nayon. Sinipa ng guro ang mga zombie at dinala si Nayon sa harap ng pinto ng broadcasting room. Itinulak siya papasok at nanatili sa labas upang magbantay. Lahat ito ay para kay Han Jeong-soo. Nayon, kailangan mong bumalik at hanapin ang iyong mga kaibigan at humingi ng tawad sa kanila, ha? Hindi mo kasalanan, kasalanan ko. Paumanhin sa pagpilit sa iyo. Nayon, kailangan mong mabuhay ng maayos. Dahan-dahang umatras ang guro ng klase sa gitna ng mga zombie. Ito ay isa sa mga pinaka-nakakaantig na eksena sa kwento na nagpaiyak sa maraming tao, lalo na kapag ang isang tao ay nagkamali at gustong itama ito. Ngunit napagtanto niya na wala na siyang pagkakataon. Naalala ni Nayon ang mga huling habilin ng guro ng klase, kaya nagpasya si Nayon na dalhin ang pagkain at hanapin si Cheong-san at ang iba pa. Hindi niya akalain na sa sandaling ito ay papasok si Yoon Guinam. Nagkatagpo ang dalawa, dahan-dahang lumapit si Yoon Guinam, habang si Nayon ay takot na paatras ng paatras. Tiningnan niya si Nayon na parang isang mahina at walang kalaban-labang kuneho. Gusto ni Yoon Guinam na umakyat sa bintana para makapunta sa rooftop. Nakita niya ang bag ng pagkain sa kamay ni Nayon. Nagugutom ka, ako rin. Sa kabilang banda, ang grupo ng mga pangunahing tauhan ay nagtitipon pa rin sa paligid ng apoy. Sinabi ni Cheong-san sa lahat na matagal na siyang mailihim na pagtingin sa isang babae. Si Onjo ay sabik na nagtanong kung sino ito. Ang iba ay tahimik lang nakikinig dahil nabasa na nila ang isip ni Cheong-san. Tama nga ang kasabihan, kung ano ang nasa loob ng bahay ay alam na sa labas. Sino iyon? Kilala ko ba yan? Sino ba? Nam Onjo, ikaw yon. Nang marinig na siya ang babaeng iyon, kaagad na nalito si Onjo. Tumayo siya at lumabas mag-isa. Pinigilan siya ni Cheong-san, ngunit naunahan na siya ni Suheok na sinabihan siyang lapitan si Onjo. Ngunit hindi pa rin nalampasan ni Onjo ang sakit ng pagkawala ni Lee Suheok, kaya hindi niya alam kung paano haharapin ang pagtatapat ni Cheong-san. Dapat ba silang magkasama o magiging dating malapit na kakilala na lang? Katatapos lang mag-enjoy ni Yoon Guinam sa kanyang madugong piging at naghahanda na siyang umakyat sa tubo. Upang ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti, si Onjo ay nakalubog pa rin sa kanyang emosyon hanggang sa dumating si Yoon Guinam. Kaagad siyang sumugod at sinunggaban si Onjo. Onjo, Cheong-san, balak niyang dukutin ang mata ni Cheong-san para ipaghiganti ang kanyang kaliwang mata. Sinubukan ni Onjo na hilahin si Yoon Guinam palayo, ngunit itinulak siya nito palayo. Buti na lang at nasipa siya ni Suheok, ngunit hindi siya kalaban ni Yoon Guinam. Isang suntok lang ay bumagsak na siya at sinipa pa siya palayo ng ilang metro. Nang makita niyang bugbog sarado si Suheok, nagsimulang magising ang pangalawang instinct ni Namra. Mayabang na tiningnan sila ni Yoon Guinam. Kahit na napakalakas na niya, hindi pa rin natatakot si Cheong-san. Hindi ka zombie at hindi ka rin miyembro ng gang. Ikaw ay isa lamang alagad nila. Sinabi ni Yoon Guinam na maliban kay Cheong-san, ang iba ay maaaring tumakas, ngunit sina Daisu at ang iba pa ay nanatili pa rin sa harap ni Cheong-san. Inakala nila na sa ganitong paraan ay mapipigilan nila si Yoon Guinam, ngunit hindi nila inaasahan na ganoon pala siya kalakas. Sinipa niya si Cheong-san na akmang susugod at nilinis ang lahat ng nasa paligid niya. Gusto pa rin ni Cheong-san na makipagsolo sa kanya, ngunit pagkatapos ng isang galaw ay sinipa na siya palayo. Sa sandaling ito, dali-dali siyang nilapitan ni Suheok upang mamagitan, ngunit mabilis na hinawakan ni Yoon Guinam ang kanyang lead. Sinubukan ni Suheok na sipain siya, ngunit hindi niya inaasahan na mananatili siyang nakatayo at nakabitin sa ere na nakatagilid ng 45 degrees. Sa huli, sa wakas ay nagising ang pangalawang instinct sa katawan ni Namra. Hinawakan niya ang palakol na may apoy at inatake si Yoon Guinam ngunit walang epekto. Sa halip, sinakal siya nito at ibinagsak sa lupa. Ito ang labanan sa pagitan ng dalawang ikatlong uri ng tao. Kahit na pareho silang ikatlong uri ng tao, malinaw na hindi kalaban ni Namra si Yoon Guinam. Sinunggaban niya sa lieg si Namra, ngunit nakawala siya at sinampal siya ng napakalakas. Nang akmang sasampalin ulit ni Namra, pareho tayo. Subukan mong amuyin, ngunit ayaw makisama ni Namra sa kanya, kaya itinapon niya ito. Kaagad na lumapit si Suheok, ngunit hindi inaasahan na nilapitan siya ni Yoon Guinam at itinulak siya sa gilid ng rooftop. Tumakbo si Namra at sinipa siya pababa. Hindi niya alam kung pang ilang beses na siyang nasipa pababa. Tangna, pareho tayong uri. Pilit na umalis si Yoon Guinam na punong-puno ng sugat ang katawan. Sa kabilang banda, nakasalubong ni Cheong-san si Eunji sa quarantine zone, ngunit tila ayaw siyang makita ng dalaga. Galit pa rin sa kanya dahil hindi niya ito sinamahan sa paghahanap ng telepono noong una. Ngunit hindi na ito mahalaga dahil ang pinakamahalaga ngayon ay ang dalaga ay gutom na gutom. Masyado ring magalang ang binata, kaya dali-dali niyang ibinigay ang
lunchbox na hawak niya sa dalaga. Ngunit hindi alam ni Cheong-san na si Eunji ay isang ikatlong uri ng tao. Anong gusto mong kainin? Ikaw, gusto kitang kainin. Sa kabilang banda, ipinapaliwanag ni Jimin ang sitwasyon ng virus sa militar. Sa kasalukuyan, ang virus na kumakalat sa buong lungsod ng Hyosan ay tinatawag na Hyosan virus na nilikha mismo ni Guro Lee Byung-chan, ang guro sa biology ng paaralan. Sa science lab ay mayroong isang computer na naglalaman ng impormasyon kung paano i-decode ang virus. Nalaman ng Hyosan Command ang pinagmulan ng virus mula sa Hyosan High School, kaya nagpadala ang commander ng isang Special Forces team upang bawiin ang computer. Sa kabilang banda, nagpapahinga ang grupo ng mga pangunahing tauhan. Mukhang lahat sila ay labis na binugbog ni Yoon Guinam. Sa sandaling ito, nagsimulang pag-usapan ng ilang tao si Yoon Guinam. Anong uri ba talaga siya ng zombie para mahulog mula sa ganoong kataas na gusali at hindi pa rin mamatay? Ngunit bago pa matapos ang usapan ng lahat, may sinabi si Namra. Agad na kinabahan ang lahat sa pag-aakalang umakyat na naman si Yoon Guinam mula sa tubo. Kaagad silang tumingin sa paligid para sa anumang pagkilos. Sa halip, isang helicopter ang lumipad mula sa malayo. Sa wakas, nahintay ng grupo ng mga pangunahing tauhan ang rescue team. Masayang niyakap ni Daesu si Hyoryung. Sa sandaling ito, nagliyab ang kanilang pag-asa na mabuhay. Ang rescue team ay nag-ingat na baka mayroon sa kanila na nahawaan, kaya inutusan nila ang lahat ng estudyante na dumapa. Pagkatapos, sinimulan nilang sukatin ang temperatura ng bawat isa. Sa kabaliktaran, matapos sukatin ang temperatura ni Namra, nagpakita ang screen ng isang abnormalidad. Nakita ng rescue team na 34.5 lang ang temperatura at inakala rin na nilalamig si Namra. Pagkatapos ay binigyan nila siya ng mainit na jacket. Patuloy na pumasok ang Special Forces Unit sa Science Lab kaagad na umalinggaw ang putok ng baril sa buong palapag na umaakit sa mga zombie sa direksyon ng ingay. Sa sandaling ito, narinig din ni Yoon Guinam ang tunog ng submachine gun. Agad siyang napilay at lumayo, pagkatapos ay tumakbo at nagtago sa isang silid-aralan. Nakapasok na ang Special Forces Unit sa opisina ni Byung-chan at matagumpay na nakuha ang data mula sa computer. Nag-utos din ang commander na iligtas ang lahat ng estudyante at pagkatapos ay kaagad na bumalik sa base. Puspusan ang isinasagawang rescue operation. Sabik na naghihintay ang grupo ng mga pangunahing tauhan sa sandaling makasakay sila sa helicopter. Sa kabilang banda, kinagat na ni Eunji si Cheong-san, ang lalaking maingat na nagbigay ng lunchbox kay Eunji kanina. Tinanggap niya ang kahon ng pagkain, ngunit sa sumunod na sandali ay kinailangan niya itong ibigay. Naguluhan din ang commander nang makita ang lahat ng nangyayari sa screen. Ipinaliwanag ng eksperto sa virus sa tabi niya sa commander na maaaring nahawaan ang babae. Nag-utos ang commander sa mga sundalo na itigil kaagad ang rescue operation. Hindi makapaniwala ang mga sundalo sa kanilang narinig at muling kinumpirma. Matapos matanggap ang apurahang sagot ng commander, si Jaime na akmang sasakay sa helicopter ay ibinaba. Ang biglaang pagbabago ng saloobin ay ikinagulat at ikinabahala ng mga estudyante. Agad na bumaling si Cheong-san at hinila si Onjo. Gusto niyang dalhin ng rescue team si Onjo. Sir, pwede bang dalhin ang ilan sa kanila? Putukan mo siya, gago. Sabi ko putukan mo siya. Ngunit mayroon pang ibang grupo ng mga estudyante na nakaligtas sa paaralan. Tiningnan nila ang helicopter sa rooftop at sabay-sabay nilang kinalagkad ang sugatang si Yang Daesu, naghahanda na pumunta sa rooftop. Sa kabaliktaran, sa sandaling ito ay lumipad ang helicopter patungo sa kanila. Inakala nilang nakita na sila ng rescue team, ngunit sa sumunod na sandali, lumipad lang ang helicopter sa ibabaw ng kanilang ulo nang walang intensyon na mag-rescue. Sa halip, ang ingay ng helicopter ay nakaakit sa mga zombie, kaya napilitan silang umalis sa lugar na ito. Si Eunji na nakakulong ay sumailalim din sa serye ng mga pagsusuri. Nagbigay din ang eksperto sa virus ng konklusyon na hindi kayang matukoy ng mga nakaraang pagsusuri ang kondisyong ito. Pagkatapos noon, nag-utos ang commander na ipangkat ang lahat ng residente ng Hyosan City sa grupong infected with zero symptoms. Pagkatapos ng malakas na kulog at kidlat, nagsimulang bumuhos ang ulan na parang binubuhusan. Ang grupo ng mga pangunahing tauhan sa rooftop ay sinalubong ang malakas na ulan, ngunit mas lalo pang lumamig ang kanilang kalooban. Kahit na wala na silang inaasahang tulong mula sa gobyerno, hindi pa rin sila upo at maghihintay ng kamatayan. Nagpasya si Cheong-san na akayin ang lahat paalis. Maghahanda silang pumunta muna sa malapit na billiard room at pagkatapos ay aalis sa pamamagitan ng bundok sa likod. Sa sandaling ito, sinabi ni Namra sa lahat na pipigilan ng ulan, kulog at kidlat ang pagkilos ng mga zombie. Mukhang tinutulungan sila ng langit na malampasan ang kahirapan. Muling nabuhay ang pagnanais ng lahat na mabuhay. Nagtungo ang grupo ng mga pangunahing tauhan sa labas sa gitna ng kulog at kumubli sa tabi ng truck. Nang isa-isa silang umalis, nakita ni Cheong-san ang kanyang ina na laging nag-aalala at umaasa sa kanya. Nakita ng binata ang kanyang ina na matagal na niyang hinahanap sa paaralan, ngunit ang kanyang ina ay naging zombie na. Hindi inaasahang nagkita sila ng kanyang ina sa ganitong paraan. Napakasakit ng eksenang ito. Nang akmang lalapit na ang binata ay hinila siya ng dalaga. Umaasa siyang ilusyon lang ang lahat. Nang tumayo si Cheong-san, tiningnan niya ulit at nakita si Daesu na winawasiwas ang bakal na tubo at pinupukpok ang kanyang ina. Nang makita ang kanyang ina na bumagsak sa lupa, hindi na napigilan ni Cheong-san ang sarili at itinulak ang kanyang mga kaibigan na nakapalibot sa kanyang ina. Sinugod ni Cheong-san si Daesu na nakahiga sa lupa. Nalito si Daesu sa pagkakasuntok at pilit na itinulak si Cheong-san. Ngunit si Naujin at isa pang miyembro na hindi alam ang nangyayari ay patuloy na pinupukpok ang ina ni Cheong-san ng bakal na tubo. Nang akmang susugod ulit siya, mahigpit siyang niyakap ni Suheo. Sa masakit na pagtawag ni Cheong-san ng Ki Mama, nalaman ng lahat na ito ang kanyang ina. Ngunit wala ng oras para magdalamhati si Cheong-san. Narinig ng
ng mga zombie ang ingay at lahat ay sumugod dito. Kahit na masakit, kailangan niyang lumayo sa kanyang ina. Si Mijin at Hari, sa kabilang banda, ay kinaladkad ang sugatang siyang Daisu paalis. Kahit na siya ay isang pabigat ngayon, miyembro pa rin siya ng grupo. Tumakbo ang grupo ng mga pangunahing tauhan patungo sa gymnasium. Sa sandaling ito, aksidenteng nadapa si Hyryung. Nagmakaawa siya kay Jimin na hilahin siya, ngunit natakot si Jimin nang makita ang mga zombie na papalapit kaya iniwan niya si Hyryung at tumakbo mag-isa. Sa kabutihang palad, bumalik kaagad si Woojin at itinulak palayo ang zombie na sumusugod kay Hyryung. Isang palaso ang tumama sa zombie na kararating lang. Sila ay sina Hari at ang iba pa na dumating. Nakita ni Woojin ang pamilyar na likod. Ang palaso kanina ay binaril ng kanyang ate. Matapos malaman ang balita tungkol sa pagkalat ng zombie virus sa paaralan, hinamon ng kanyang ate ang lahat ng panganib upang iligtas si Woojin. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagkasama ang dalawang magkapatid. Dali-daling itinulak ni Hari ang kanyang kapatid at sinabihan silang tumakas kaagad. Pinili niyang manatili upang magbigay ng cover. Tumakbo ang grupo ng mga pangunahing tauhan ng diretso patungo sa gymnasium. Sa sandaling ito, napansin ni Nambra ang panganib. Bilisan niyo, takbo. Buong lakas na hinila ni Mijin ang matabang lalaki. Gusto niyang isama ito. Sinabi ng matabang lalaki kay Mijin na tumakbo na lang at huwag na siyang alalahanin. Ngunit matigas ang ulo ni Mijin. Sa sandaling ito, tinanggal ng matabang lalaki ang tali sa kanyang katawan at sumugod sa mga zombie na papalapit. Buong tapang niyang hinarangan ang mga zombie upang bigyan ng oras ang iba na makatakas. Nakapagtago ang lahat sa isang silid-imbakan. Umiyak pa rin si Mijin dahil hindi niya nailigtas ang matabang lalaki. Sa sandaling ito, lahat ay naghahabol ng hininga, masaya dahil nakatakas sila sa mga zombie. Pagkatapos noon, lumapit si Daisu kay Cheong-san at humingi ng tawad dahil sinaktan niya ang ina ni Cheong-san kanina. Sa sandaling ito, hindi alam ni Cheong-san kung paano magpahayag ng kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda, si Jimin na umalis sa grupo ng mga pangunahing tauhan ay pinilit na rin sa sukdulan. Sinusundan siya ng mga zombie nang walang tigil. Sa kasamaang palad, nagpabaya siya at nahulog sa lawa. Ngunit hindi pa rin siya nilubayan ng mga zombie. Kahit na nakarating na siya sa schoolyard, puno pa rin ito ng mga zombie. Hindi rin nakaligtas si Jimin hanggang sa huli. Kung pinili niya sanang iligtas si Hyryung noon, magiging iba kaya ang resulta. Lumapit ang binata sa Diyosa na matagal na niyang lihim na minamahal. Kinuha niya ang lahat ng kanyang tapang at nagtapat sa kanya. Gusto kita, Yang Daisu. Ano raw ang sinabi mo? Mula noon pa man. Talagang gusto kita, Yang Daisu. Hindi na ako gusto maging tagahanga mo ngayon. Gusto kong maging lalaki mo. Nang marinig ito ni Hari, iniabot niya ang kanyang kamay kay Daisu. Masaya at kinabahan ang mukha ni Daisu at magalang niyang hinila si Hari patayo. Sa sandaling ito, lubos na natuwa si Daisu. Iniisip na tagumpay ang kanyang pagtatapat. Ngunit hindi niya inaasahan na pagalitan siya ni Hari. Mabilis na gumapang si Daisu sa sulok, ngunit hindi pa rin siya nakatakas sa galit ni Hari. Hindi rin makatingin ng diretsyo si Suheok sa sandaling ito. Ngunit nakita niya ang bolang volleyball na gumulong at aksidenteng nakaisip ng paraan para makalabas dito. Kung ikakabit lang ang mga volleyball stand sa isa't isa, makakabuo sila ng bilog na hadlang na hindi kayang atakehin ng mga zombie sa labas. Sa kabilang banda, matagumpay na nakagawa ang eksperto sa virus ng katulad na virus gamit ang pamamaraan ni Lee Byung-chan. Pagkatapos, ipinaliwanag ng eksperto sa commander na ang mga sundalo sa quarantine room ay patay na, ngunit ang kasalukuyang kalagayan ni Yoonji ay hindi pa rin maipaliwanag. Magkapareho ang konklusyon ng eksperto at ni Byung-chan. Ang tanging solusyon ay alisin ang host. Sa kabilang banda, nakasuot na ang grupo ng mga pangunahing tauhan ng kanilang mga uniforme sa volleyball. Bago umalis, sinubukan ng lahat na pakalmahin ang kanilang mga damdamin. Paglabas pa lang nila sa storage room, sumugod na sa kanila ang mga zombie. Mabilis na pinagsama ng grupo ng mga pangunahing tauhan ang mga volleyball frame upang makabuo ng bilog. Bilog ang kanilang posisyon habang nilalabanan ang mga zombie. Pilit na itinutulak ang haula patungo sa pintuan. Kahit na maaga silang naghanda para sa malaking labanan, ang bilang ng mga zombie ay higit pa sa kanilang inaasahan. Patuloy silang nagingit-ngit habang dahan-dahang itinutulak ang haula pasulong. Kasabay nito, si Yoon Guinam na naghahanap kay Cheong-san ay naamoy ang bakas ng grupo ng mga pangunahing tauhan. Pagkatapos, binuksan niya ang bintana at tumalon sa direksyon kung saan nanggagaling ang amoy. Patuloy na itinulak ng grupo ng mga pangunahing tauhan ang sasakyan pasulong. Sa sandaling ito, aksidenteng nahawakan si Mijin ng isang zombie. Nang makita ito ni Oh Jong-yong, kaagad siyang lumapit upang tulungan itong itulak ang zombie. Ngunit dahil dito ay nakagat ang kanyang kamay ng zombie. Nagulat si Oh Jong-yong at tiningnan ang sugat sa kanyang kamay. Pagkatapos, lumingon siya at tiningnan ang kanyang mga kaibigan na lumalaban sa mga zombie. Naisip niya na hindi na siya magtatagal. Kaya, tumalon si Oh Jong-yong palabas ng haula. Kahit na sinubukan siyang hilahin ng lahat, hindi nila mapigilan ang kanyang desisyon na isakripisyo ang sarili. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong hindi pa siya nagbabago upang akitin ang mga zombie at tulungan ang kanyang mga kaibigan. Umalis na kayo, umuwi na tayo, umuwi na tayo. Kahit na natumba siya sa lupa dahil sa mga zombie, pilit pa ring bumangon si Oh Jong-yong at hinila ang haula para sa kanyang mga kaibigan. Kaya niyo yan, umalis na kayo. Hindi, Oh Jong-yong, huwag, teka lang, hanggang sa muli siyang madaganan ng mga zombie. Doon na tuluyang nagtapos ang buhay ni Oh Jong-yong. Ito rin ang isa sa mga pinakanakakatuwang eksena dahil marami ang umiyak sa eksenang ito. Bagamat labis na nakaapekto sa lahat ang pagkawala ni Jong-yong, kailangan pa rin nilang magpatuloy. Sa kabilang banda, nakita ng commander si Eun-jae, isang nahawaang may matinding lakas at talino, kaya nagpasya siyang maghulog ng bomba sa Hyosan. Mabilis siyang pinigilan ng kanyang assistant at sinabing mayroon pa ring maraming tao sa Hyosan na hindi pa nasasagip. Nag-aalala
Nag-alala ang commander kung gaano karaming nahawaan na tulad ni Eunji ang nasa lungsod ng Hyosan. Hindi niya kayang isugal ang lahat ng mamamayan ng South Korea, kaya mas pipiliin niyang patayin ang libo-libo kaysa makaligtaan ang isa. Pagtulak ng mga pangunahing tauhan sa hawla patungo sa pinto, agad na inalis ni Daesoo ang tali. Mabilis na tumakbo si Suheok para buksan ang pinto. Ngunit nalaman niyang hindi mabuksan ang bakal na pinto. Ang pinto pala sa labas ay nakakandado ng kadena. Kahit anong gawin nilang pagsubok na sirain ang pinto, wala pa ring resulta. Sa kabilang banda, narinig ni Guinam ang tunog ng pagkatok, kaya lalo siyang naging tiyak sa kinaroroonan ng mga pangunahing tauhan. Sinundan niya ang tunog pababa sa ibabang palapag. Ang hawla ay pinunit na rin ng mga zombie. Kung hindi nila mabuksan ang pinto, lahat sila ay mamamatay doon. Patuloy pa rin sa pagkatok si Onjo. Habang nagpaplano siyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para sa isang malakas na katok, biglang bumukas ang bakal na pinto. Ang kanyang ama pala ang dumating sa paaralan para iligtas siya. Nang makita ang kanyang ama na matagal na niyang inaasam, mabilis na tumakbo si Onjo upang yakapin siya. Pagkatapos, tumakbo silang lahat papunta sa volleyball court, naghahanda na tumakas sa kabilang pinto. Ngunit sa loob ng ilang segundo, napalibutan na ng mga zombie ang buong volleyball court. Habang hindi nila alam kung paano haharapin ito, biglang nabuksan ang bakal na pinto ng mga zombie. Mabilis na tumakbo sina Cheong-san at Suheok upang harangan ang mga zombie, ngunit hindi ito ang tamang paraan upang harapin ang dami ng mga zombie. Sinabi ng ama ni Onjo kay Cheong-san na unahin na siyang umalis habang nanatili siya upang magbigay ng distraction para sa mga bata. Kumuha siya ng isang flare at itinapon ito sa isang bakanting lot at agad na naakit ang mga zombie sa iisang lugar. Nang aalis na sana siya kasama ang lahat, siya ay naitumba ng mga zombie. Nang tulungan siya ni Cheong-san at ng iba pa na makatayo upang umalis na, kinulong niya ang sarili niya sa loob. Nahawaan na pala siya ng zombie. Alam niyang wala na siyang masyadong oras, kaya gusto niyang gamitin ang kanyang katawan upang harangan ang pinto at bigyan ng mas maraming oras ang kanyang anak na babae. Mabilis na tumakbo ang mga pangunahing tauhan patungo sa construction site, ngunit puno rin ito ng mga zombie. Umakyat sila sa itaas ngunit hindi alam kung saan pupunta. Sa kabutihang palad, sa pamumuno ni Namra, nakarating sila sa balkonahe sa labas at pansamantalang nakapagpahinga. Sa kabilang dako, nakarating na si Guinam sa sports field, ngunit huli na siya. Hindi makita si Cheong-san bago sila umalis. Sa pagkakataong ito, nakita naman niya si Jonyeong na nagbago na. Lalo lang nainis si Guinam at ibinuhos ang kanyang galit dahil hindi niya makita si Cheong-san kay Jonyeong. Gumaan ang pakiramdam ni Guinam matapos maglabas ng galit. Sa pagkakataong ito, naamoy niya ang amoy ni Cheong-san at dahan-dahang humakbang papunta sa construction site habang sumisipon. Sa kabilang banda, nagsagawa ng eksperimento ang mga virus expert sa mga zombie. Natuklasan nilang malakas ang reaksyon ng mga zombie sa mga tunog na may frequency na lampas 24,000. Agad na nagpatawag ng pulong ang commander at nais niyang ikabit ang sound wave transmitter sa mga drone para ipunin ang mga zombie sa isang lugar at pagkatapos ay bombahin ang lugar na iyon. Upang tuluyang maalis ang virus ng zombie, sa kabilang banda, ilang araw nang hindi kumakain si Namra. Ang gutom ay nagpapahirap sa kanya. Gustong-gusto ni Namra na kumain ng busog, kaya tumingin siya kay Suheok na mahimbing na natutulog. Gutom na ako, gutom na gutom na ako. Hindi matiis ni Namra na kagatin si Suheok at sa halip ay kinagat ang kanyang sariling braso para maging gising. Narinig ni Suheok ang ingay at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Namra. Nakita niya ang kagat sa braso nito, kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Sa susunod na mangyari ulit sa iyo yan, kagatin mo ako, wag mo nang saktan ang sarili mo. Kahit kagatin mo ako, magiging tulad mo lang din ako. Ang pagmamahal ni Suheok kay Namra ay talagang nakatatak sa isip ng editor. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag. Pagkatapos, tinakpan ni Suheok ang mga mata ni Namra na nag-iba na ang anyo. Nagsimula silang mag-usap kung paano sila makakatakas mula rito. Ngunit narinig ni Namra ang balita sa layong daan-daang kilometro na sinimulan na ng gobyerno ang plano sa pagbomba. Inutusan ang mga tao na lumikas sa Hyosan. Sa oras na ito, maraming drone ang lumipad patungo sa sentro ng lungsod. Sa ilalim ng epekto ng ultrasonic waves, naakit ang mga zombie sa iba't ibang lugar. Nang malaman ito, nagpanik ang lahat dahil ang Hyosan High School ay isa sa mga target sa pagbomba. Habang naguguluhan pa ang lahat, sinundan ni Guinam ang amoy at nakarating sa kinaroroonan nila. Kinuha ni Cheong-san ang isang bakal at sinubukang hampasin si Guinam. Ngunit pagtalikod niya, siya ay naitumba ni Guinam. Pagkatapos, madali siyang tumalon sa loob at tinapakan si Cheong-san sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumakbo si Suheok upang tumulong, ngunit siya ay sinuntok ni Guinam at muntikan ng mahulog mula sa balkonahe. Pagkatapos, binuhat ni Guinam si Cheong-san at itinaas ito sa harapan ng lahat. Ginawa ni Cheong-san ang lahat ng kanyang makakaya para makawala, ngunit wala itong silbi laban sa lakas ni Guinam. Sinuntok niya si Guinam sa mukha, ngunit hinawakan ni Guinam ang kamay ni Cheong-san, inikot ito, at kinagat siya. Hindi may paliwanag ang saya ni Guinam sa sandaling iyon. Inipit niya si Cheong-san sa pader. Nang sisimulan na niya siyang patayin, biglang sa sandaling iyon, ang militar na drone ay naglabas ng sound waves na naging dahilan upang bumagsak si Guinam. Sinamantala ni Cheong-san ang pagkakataon at itinulak si Guinam pababa sa hagdan. Hindi namatay si Guinam, kundi isang bakal lang ang tumusok sa kanyang tiyan. Sa kanyang pambihirang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili, mabilis siyang bumangon. Ang pangyayaring ito ay ikinagalit ni Guinam dahil muntik na sana niyang maipaghiganti ang pagkasaksak sa kanyang mata. Ngunit itinulak siya pababa sa mahalagang sandali. Lalo siyang nagalit sa pag-iisip at nagpatuloy sa loob ng gusali. Sa kabilang banda, tiningnan ni Cheong-san ang kanyang sugat sa braso.
braso. Lumapit si Onjo upang aliwin siya, ngunit alam ni Cheong-san na hindi na siya magtatagal. Bago siya mag-iba, gusto niyang tapusin ang isang hiling. Inalis niya ang kanyang name tag at ibinigay kay Onjo. Naintindihan ni Onjo ang nais ni Cheong-san. Nagpalitan sila ng name tag. Tiningnan ni Cheong-san ang babaeng lihim niyang minamahal sa loob ng 12 taon at lumapit siya para halikan si Onjo. Natapos ang kanilang kwento sa isang magandang paraan. Pagkatapos, itinulak niya si Onjo papunta kay Suhyok at siya naman ay tumakbo sa loob ng gusali. Halika, sundan ninyo ako. Ako ang pinakamasayang tao sa paaralang ito ngayon, sigaw ni Cheong-san sa mga zombie. Naakit ang lahat ng zombie sa kanya. Sinamantala ni Suhyok ang pagkakataon at dinala ang kanyang mga kasama pababa, habang dinala naman ni Cheong-san ang mga zombie sa bubong. Sinikap niyang tumalon sa kabilang rehas. Nagpapatuloy sa paghabol ang mga zombie at sila ay tuloy-tuloy na nahuhulog sa elevator shaft. Ang grupo naman ni Suhyok ay ligtas na nakalabas sa lugar. Hindi maganda ang kalagayan ni Cheong-san. Nagsimula siyang duguan sa ilong. Alam niyang ito ang tanda bago siya magbago. Nakita ni Cheong-san si Guinam na nasa harapan niya. Mukhang kailangan ng tapusin ang laban sa pagitan ng dalawang magkaaway. Ngunit dahil may malaking lakas si Guinam bilang isang half zombie, hindi niya kayang labanan ito. Gayunpaman, hindi natakot si Cheong-san kay Guinam. Mabilis siyang kumuha ng isang dakot na lupa mula sa sahig. At nang lumapit si Guinam, agad niyang ibinato ito sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang bakal sa kanyang kamay at walang habas na inihampas ito sa kanya. Ngunit pagkatapos, ibinato siya ni Guinam. Tinanggal niya ang bakal na nakatutok sa kanya at sumugod patungo kay Cheong-san. Madaling naiwasan ni Cheong-san ito. Sila ay nag-away at sabay na bumagsak sa lupa. Mabilis na hinawakan ni Guinam si Cheong-san at ibinato ito ng ilang metro ang layo. Ngunit hindi madaling sumuko si Cheong-san at mabilis siyang kumuha ng isang ladrilyo. Nang hindi nakatingin si Guinam, malakas niyang inihampas ito sa kanyang ulo. Sumide view ang ulo ni Guinam, ngunit ang maliit na sugat na ito ay wala lang sa kanya. Inikot lang niya ang kanyang lieg at gumaling na ito. Dinaganan niya si Cheong-san sa lupa at paulit-ulit na sinuntok ang kanyang tiyan. Nakahiga si Cheong-san sa lupa at wala ng lakas upang lumaban. Pagkatapos ay sinakal niya si Cheong-san at sa wakas ay naipaghiganti ang kanyang nawawalang kaliwang mata. Punyeta, kailangan kong dukutin muna ang iyong mga mata. Simula ni Guinam ang kanyang paghihiganti, dumaan na siya sa napakaraming pagsubok. Sa huli, sa walang hanggang pagtitiyaga, naipaghiganti rin niya ito. Sa kabilang banda, masakit na gumapang si Cheong-san sa lupa. Sinusubukang tumayo, ngunit sinipa siya ni Guinam. Mukhang pusa na nakikipaglaro sa daga. Gumapang ka ng mabilis, mahuli na kita. Sa sandaling ito, ang misile ng gobyerno ay lumilipad patungo sa Hyosan High School. Isang misile ang sumira sa buong paaralan at pati ang kinalalagyan ni na Cheong-san at Guinam ay hindi nakaligtas. Niyakap pa rin ni Cheong-san ng mahigpit si Guinam at sabay silang nahulog sa elevator shaft. Agad na nilamon ng malaking apoy ang kanilang dalawa. Ang grupo ni Suhyok ay nasa likod ng bundok. Naapektuhan din sila ng alon na dulot ng misile. Tiningnan ng commander ang lugar na nasira sa kanyang harapan. Ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang puso ay gumaan, ngunit hindi niya maiwasan ang kalungkutan. Pagkatapos, sinabi niyang magpapahinga muna siya at ibinigay ang command sa kanyang assistant. Nag-isa siyang pumasok sa kanyang opisina at isinuot ang kanyang uniforme. Humarap siya sa kamera at humingi ng paumanhin sa lahat. Libu-libong nakaligtas ang namatay dahil sa kanyang desisyon. Siya mismo ang dahilan ng pagkawasak ng maraming pamilya. Bago yun, napanood niya ang huling video ni Lee Byung-chan. Nais niyang tuluyang sirain ang Hyosan virus at ang pinakamagandang paraan ay sirain ang host. Mahalagang iginalang ng commander ang ginawa ni Lee Byung-chan para sa kanyang asawa at anak. Higit sa lahat, siya ay isang sundalo at naniniwala na siya mismo ang sumira sa lahat ng nasa Hyosan na naging dahilan upang masunog ang mahigit 1-0 na kaligtas sa isang malaking apoy. Naniniwala siyang gumawa siya ng isang malubhang krimen. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang asawa, itinutok niya ang baril sa kanyang baba at pinili niyang gamitin ang kanyang sariling buhay upang humingi ng paumanhin sa lahat. Mahal, kailan ka uwi para kumain? Ang paaralan ay naging isang malaking guho. Ang mga estudyante sa elevator shaft ay nalibing din sa ilalim ng mga guho. Unti-unting lumitaw ang kamay ni Cheong-san at sa tabi nito ay ang name tag ni Onjo. Samantala, ang mga pangunahing tauhan ay maraming natamong sugat. Nag-aalala pa rin si Onjo para sa kaligtasan ni Cheong-san, kaya nagpasya siyang bumalik sa construction site para tingnan kung ano na ang nangyari. Dahil nag-aalala sina Nambra at Suhyok na baka may mangyari sa kanya, sinamahan nila si Onjo. Ngunit ang lugar ay naging isang malaking guho. Kahit anong tawag ni Onjo sa pangalan ni Cheong-san, wala siyang natatanggap na sagot. Lumapit si Nambra at sinabi kay Onjo na wala nang hininga ng tao sa lugar. Magpaalam ka na at umalis na tayo dito. Nagtungo ang mga pangunahing tauhan sa isang mataong kalye. Hindi ito nasira ng misile, ngunit ang buong kalye ay nababalot sa makapal na ulap na nagbibigay ng nakakakilabot na pakiramdam. Naramdaman ni Nambra ang panganib at sinabihan niya ang lahat na umalis na sa lugar. Pumakbo sina Ujin at Suhyok na may dalang nasugatang si Daesu. Ngunit sa bilis nilang ito, malapit na silang maabutan ng mga zombie. Maya-maya, nadapa silang tatlo. Sinabi ni Daesu na huwag siyang alalahanin at tumakas na sila. Ngunit kinuha ni Suhyok ang isang sandata na nagpapakita na hindi niya iiwan ang sinuman sa kanilang mga kasama. Mabilis ding kumuha ang iba ng mga gamit sa paligid bilang armas. Naghintay ang mga pangunahing tauhan sa pagdating ng mga zombie. Tulad ng inaasahan ni Nambra, isang grupo ng mga zombie ang sumugod sa kanila. Unang sumugod si Suhyok at sa isang hampas ng pala, napatumba niya ang isang zombie. Ngunit mabilis din siyang naitumba ng ibang mga zombie. Sa gitna ng krisis, isang pala ang lumipad mula kung saan. Si Nambra pala ang gumawa nito
ito at dumating sa tamang oras. Kinuha niya ang pala at napatumba ulit ang isa pang zombie. Kahit malakas siya, isa lang ang kanyang mga kamay at hindi niya kayang iligtas ang lahat ng sabay-sabay. Isang zombie ang sumugod kay Hari. Nakita ito ni Eugene at sumugod siya upang harangan ang zombie para sa kanyang ate. Bagamat nailigtas niya ang kanyang ate, kinagat naman siya sa leg. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Eugene ang isang patpat at nais niyang patayin si Eugene, ngunit buong tapang siyang ipinagtanggol ni Hari dahil ayaw niyang masaktan ang kanyang kapatid. Sa huli, hindi nakatakas si Eugene sa kapalaran na magbago at sumugod siya patungo kay Hari. Sumugod si Namra mula sa likod at hinawakan siya ng mahigpit. Bagamat nailigtas ni Namra si Hari, nang makita niyang bumagsak si Eugene sa lupa. Si Hari ay hindi pa rin kontento sa ginawa ni Namra. Nagpatuloy silang lahat patungo sa gitna ng lungsod. Ngunit si Namra na nasa dulo ay labis na nagugutom sa oras na ito. Ito ang nagpatrigger sa kanyang pangalawang pagkatao. Tiningnan niya ang kanyang mga kaibigan na nasa harapan at bigla siyang ginustong sumugod upang pawiin ang kanyang gutom. Ngunit para pigilan ang pagnanais na nasa loob niya, paulit-ulit niyang hinahampas ang kanyang ulo sa dingding. Kahit na pansamantalang napigilan niya ang kanyang pagnanais, sa pagiging kalahating zombie, ang pagpapanatili nito ng walang dugo at laman ng tao ay nangangahulugang kamatayan para sa kanya. Sa sandaling ito, lumingon si Suheok at nalaman niyang wala na si Namra. Kaya bumalik sila ni Onjo para hanapin siya. Nang mahanap nilang dalawa si Namra, kumakain siya ng isang bangkay. Tumungo si Onjo upang kumbinsihin si Namra na sumama sa quarantine area. Ngunit ayaw ni Namra na makita ng iba ang kanyang mukhang uhaw sa dugo. Sinabi niya kay Onjo na huwag lumapit at sinabing hindi na siya nabibilang sa mundo nila. Ngunit sa susunod na segundo, sumugod si Namra kay Onjo at naitumba ito. Alam lang nila na hindi sila sasaktan ni Namra. Sa bawat oras na may panganib, palaging si Namra ang nagliligtas sa kanila. Kahit na naging kalahating zombie na siya, hindi pa rin niya sila sinaktan. Siya pa rin ang president ng klase at ang kaibigan na nasa kanilang puso. Kaya gusto nilang isama si Namra. Ngunit alam ni Namra ang kanyang kalagayan. Sa kasalukuyan, hindi na siya zombie at hindi na rin siya tao. Hindi na siya makakabalik sa normal na buhay. Labis na nalulungkot at ayaw niyang mag-isang mawala sa isang mapanglaw na lungsod. Sa patuloy na pagpupursige ng lahat, sa wakas ay nakarating sila sa ligtas na lugar. Ngunit napakamahal ng presyo ng pagtakas. Sa buong Hyosan High School, 6 lang ang nakaligtas. Sa kanilang paglalakbay, napakaraming kasamahan ang umalis sa kanila. Pagkatapos ng mahabang panahon, 4 na buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang Hyosan virus. Ang mga tao ay nagbigay pugay sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng pagsulat ng mga sulat. Inilagay ni Onjo ang paboritong merienda ni Cheong-san sa ilalim ng puno. Miss na miss niya si Cheong-san sa sandaling iyon. Nang aalis na sana si Onjo, hindi niya sinasadyang makita ang isang apoy sa rooftop ng classroom area. Kaya kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Suheo. Naalala ni Onjo ang sinabi ni Namra, kung magkita tayo ulit, sisindihan natin ang apoy. Mukhang miss din ni Namra ang lahat. Nagpa siya sina Onjo at Suheok na pumunta sa paaralan sa gabi. Ngunit ang paaralan ay idineklara na ng gobyerno bilang isang bawal na lugar. Nag-aalala si Onjo na magiging mapanganib ang paglalakbay, kaya sinabihan niya si Suheok na huwag sabihin sa sinuman. Sa gabi, nang dumating si Onjo sa pinag-usapang lugar, kumpleto ang lahat ng kanilang mga kasamahan na dumaan sa matinding pagsubok. Nagkasama-sama sila at pumasok sa classroom area at umakyat sa rooftop, kung saan minsan silang muntik ng mamatay. Pagbalik nila, nakaramdam sila ng matinding pagkanostalgia. Habang naghihintay pa rin ang lahat kung sino ang nandito, isang pamilyar na anino ang lumitaw. Tiningnan ni Suheok si Namra sa kanyang harapan. Sa wakas, dumating na ang araw na matagal na niyang inaantay. Namimiss na ng lahat si Namra. Lumapit si Onjo upang yayain si Namra na sumama sa kanila, ngunit tumanggi pa rin si Namra. Sinabi niyang kahit na hindi sila magkakasama, mananatili pa rin silang matalik na magkaibigan. Sa oras na ito, tila may naramdaman si Namra. Nandito na sila, babalik ako. Kahit na hiniling ng lahat na manatili siya, pinili pa rin ni Namra na umalis. Dito na natatapos ang pelikula. Sa kabilang banda, sinabi ni Namra sa huli na nandito na sila. Sino sila? Sasagutin lang ang tanong na iyan kapag lumabas na ang season 2.